Makinig kayo mga halimaw. Ang Monsterverse ay mundong hinubog ng mga pambihirang espesyeng hindi pa kailanman nakita noon. Mula sa pinakamaliliit na ood na palihim na naghukay na lagusan sa ilalim ng lupa hanggang sa matatayog na mga titan na nagtataglay ng kapangyarihang dating inakalang para sa mga Diyos. Ang mga nilalang na ito ay naninirahan sa planeta kasama ng sangkatauhan sa isang palaging nagbabagong likas na mundo. Sinauna, mahalaga at malalim na kaugnay ng likas na kaayusan. Umiral sila para mapanatili ang balanse sa mundong, lalo pang nagiging hindi matatag sa paglipas ng bawat panahon. Habang lumalawak ang universo, lalo tayong nahahatak sa mas malalalim at di pa natutuklasang rehiyon na kalimutang ekosistema at kailaliman mismo ng Hollow Earth. Sa bawat bagong tuklas, may mga nilalang na sinusubok ang pagkaunawa ng tao sa kalikasan, kapangyarihan at kaligtasan. At ngayon, sa pagdating ng Monarch Legacy of Monsters Season 2, lalo pang lalawak at magiging mas mapanganib ang mundong yon. Sino-sinong kilalang halimaw ang babalik sa sentro? Anong bagong nilalang ang lihim na naghihintay matuklasan? Ngayon, sasagutin natin ang mga tanong habang masusing tinitingnan ang bawat halimaw na lumitaw sa episode 1 ng Season 2. Susuriin natin ang kanilang biolohiya, ang kanilang mga kinakain, ang kanilang mga ugali at ang mga papel na ginagampanan nila sa masilang ekosistemang ito ng mga halimaw. Punong-puno ang episode na ito at marami tayong dapat tuklasin. Kaya, simulan na natin. Huwag kalimutang mag-subscribe para manatiling updated sa lahat ng bagong halimaw na ipinapakita bawat linggo dito lang sa Dangerville. Simulan natin ang pagsisid sa mundo ng mga halimaw sa pamamagitan ng pagtingin kung ano ang nagkukubli sa kailaliman ng Axis Mundi. Tulad ng naalala mo, naiwan si Lisho matapos ang unang season habang pinapanood niyang magsara ang portal at umalis si Godzilla. Naiwan siya nag-iisa at walang laban hanggang may sumagip sa kanya. Dahil dito, nagiging vulnerable siya sa mga nilalang sa pagitan ng mga mundo. Gayunpaman, ang una niyang nakasalubong ay hindi isang dambuhalang nilalang, kundi ang pinakamaliit na hayop, itong mga insektong parang gamo-gamo na gumagala sa Axis Mundi na tinawag na Iron Dragonfly. Nagliliwanag ang pakpak nila dahil sa bioluminescence, hindi nila ginagambala si Lee at mas gusto nilang sumipsip ng dagta mula sa mga puno na mahalagang pinagmumulan ng asukal, enerhiya at sustansya. Ngunit hindi nagtagal, nakasalubong niya ang isang pamilyar na muka, ang Bramble Boar, isang teritorial na hayop na gumagala malapit sa mga latian ng lugar. Matapos makasalubong dati si Kit, aksidenteng napunta ngayon si Lisho sa teritoryo niya. Kawangis ng baboy ramo at may malalaking pangil na panlaban, ang nilalang na ito ay may lumot at mga sangang tumutubo sa likod upang magtago habang naglalakad sa makapal at maputik na latian. Pinagtatatapakan nito ang mga paa nito, handang sumugod kay Lee. Ngunit naputol ang kilos nito dahil sa pagbagsak ng isang Hollow Earth transport capsule. Ngunit may mas nakakatakot pang nilalang ang nagising. Nasa loob ng isang mabatong kukun ang isang sinaunang super species. Biglang nagising mula sa hibernation at galit na galit siya. Ito si Titan X, isang dambuhalang nilalang na parang cephalopod na may ilang mga galamay na may tinik, malaking patag na tiyan at mukhang reptilya. Maraming maikling organo para sa jet propulsion ang nagbibigay daan sa mahusay na galaw nito sa karagatan, patunay ng pisyolohiyang akma sa malalalim na bahagi ng dagat. Naglalabas ito ng maliwanag na asul na liwanag gamit ang bioluminescence tulad ng hari ng mga halimaw. Ngunit kaya rin itong baguhin ang kulay batay sa nararamdaman na makikita sa mga susunod na bahagi ng serye. Paano haharapin ng Titan na ito sina Kong at Godzilla? Malalaman natin agad. Hindi rin nag-iisa si Titan X. Sinusundan siya ng daan-daang maliliit na nilalang na parang crustacean, may tentakulong galamay at malalaking bilog na itim na mata. Hindi tulad ni Titan X, bilog ang kanilang bibig na parang pambutas at may matutulis na ngipin na parang labaha, angkop sa paghukay at pagpunit sa biktima. Hindi pa rin tiyak kung ang mga nilalang na ito ay anak ni Titan X o sumasamba lang sa kanya dahil sa proteksyong hatid niya. Kahit ano paman, ang kanilang pagdating ay hudyat ng pagdating ng isang tunay na mapaminsalang puwersa. Dumaan si Titan X sa portal kasama ang mga nilalang na ito. Hinila si Lee pabalik sa ibabaw kasama niya at sa kabilang panig ay walang iba kundi ang Skull Island. Tumakas siya papunta sa karagatan at ngayon ay nahaharap ang planeta sa isang bago, nakamamatay at hindi mapipipigil ang puwersa.
At heto na rin ang isang napakatangkad na Alpha Titan. Kaya't magpatuloy tayong tingnan ang mga megafauna ng Skull Island. Si Kong, ang ikawalong himala ng mundo, ay dumating na akit ng bagong Titan at winasat ang aparato na nagbukas ng Vile Vortex. Mas malaki siya ngayon kaysa nung una nating nakita sa Skull Island noong 1973 at 1973, pero hindi pa rin siya kasing tangkad ng itsura niya sa Godzilla vs. si Kong kasi may ilang taon pa bago mangyari ang sagupaan na yon. Nang una nating nakita si Kong sa season 2, sinira niya ang base ng Apex habang sinusubukan nilang buksan ang portal papuntang Hollow Earth. Si Kong, tagapagtanggol ng isla, ay pinagtatanggol ang kanyang tahanan at mga nilalang dito, winawasak ang banta sa likas na kaayusan. Mas kapansin-pansing agresibo siya sa kanyang sariling lupain. Hindi siya nag-aaksaya ng oras sa pagharap sa anumang banta na humaharang sa kanyang daraanan. Pero kapag hindi siya aktibong nangangaso, nagpapahinga rin siya ng sandali sa mga damuhan. Marami pang ibang nilalang sa isla, kabilang ang isang maaaring pamilyar sa iyo. Ang mga Leafwing ay masasabing sila ang pinakaulit-ulit na lumilitaw na mga orihinal na nilalang sa buong Monsterverse na makikita sa iba't ibang pelikula at serye bilang palagian at kamangha-manghang bahagi ng ekosistema ng Hollow Earth. Ang mga nilalang na ito na parang paniki at pterosaur ay may matutulis na talim sa kanilang mga panga na kayang tumusok at punitin ang kanilang biktima ng madali. Matingkad na berdeng malalapad ang kanilang pakpak, parang dahon ang disenyo, kaya madaling magtago sa tuktok ng puno kapag sabay-sabay silang lumilipad. Ginagamit nila ang pagiging palihim at liksi sa mahusay na panghuhuli, kaya't mabagsik silang mandaragit kahit maliit lang ang sukat. Gayunpaman, ang mga nilalang na ito ay mas maliit at hindi gaanong mapanganib na mga pinsan ng mas mabagsik na mandaragit na mamayani sa kalangitan ng Skull Island. Unang lumabas mula sa comics papunta sa live-action na serye ang Psycho Vulture. Ang mandaragit na ito ay umaabot sa 9 na talampakan ng pakpak at mukhang paniki dahil sa manipis na balahibo at malamembranang pakpak. Dahil sa matutulis nitong ngipin at kuko na pangsaksak at punit, nanginghibabaw ito sa kalangitan ng Skull Island. Matalino at organisado, madalas maghanap ng biktima ang mga Psycho Vulture sa maliliit na grupo. Paikot-ikot muna bago sabay-sabay umatake. Ang kanilang paglitaw ay nagdadagdag ng panibagong antas ng ekolihikal na komplikasyon sa Skull Island na nagpapapiwatig ng isang herarkiya ng mga mandaragit sa himpapawid kung saan maging ang mga mandaragit ay nagiging biktima rin. Madalas kumain ang mga nilalang na ito ng lasong pufferfish sa baybay ng Skull Island na nagdudulot sa kanila ng matinding pagkabaliw at sinusubukang patayin ang anumang makita nila kaya tinawag silang Psycho Vulture. Bukod sa matalas na thermal vision na nakakatulong makita ang mga biktimang may mainit na dugo sa gabi, kaya rin nilang maglabas ng kidlat mula sa bibig. Malakas pa rin ito para pabagsakin ang anak ng V-22 sa isang putok. Sa gubat, kinagamit nila ito laban sa pinsang Leafwing, hindi bilang pagkain kundi para alisin ang kompetisyon. Napakagandang binigyang buhay ang mga nilalang na ito sa Monarch Legacy of Monsters matapos silang lumabas sa Birth of Comic. Umaasa akong senyales ito na mas maraming halimaw mula sa pinalawak na kwento ang mapasama sa palabas. Sa episode, naakit ang mga nilalang hindi lang sa amoy ng dahon ng pakpak, kundi pati sa banayad na chemical na palatandaan mula sa tao kasama ang amoy ng takot. Buti na lang at napunta ang atensyon nila sa mas maliit na nilalang sa ilalim ng lupa. Sa unang tingin, tila walang halaga ang uod na ito kumpara sa mga mandaragit gaya ng Psycho Vulture. Sa totoo, mahigit 1 talampakan ito, kaya nalalampasan ang karamihan ng insekto sa kalikasan. Bagamat tila maliit, mahalaga ang papel ng nilalang na ito sa kalusugan ng ekosistema ng Skull Island. Ang mga uod na ito ay kadalasang nagtatago at naghuhukay sa mamasa-masang lupa at nabubulok na halaman sa ilalim ng lupa. Sa paglipas ng panahon, nagbago sila. Marahil naging mga nilalang na lumilipad na kahawig ng sporefly mula sa Godzilla X-Con Titan Chasers o naging malapit na kamag-anak ng mga lumilipad na nilalang. Sa siklong ito, nire-recycle nila ang organikong material at sumusuporta sa food chain ng isla. At kahit na hindi nakikita ang mga nilalang na ito sa halos buong buhay nila, maliit lamang silang bahagi ng tagong mundo ng Skull Island. Lampas sa sahig ng kagubatan, may mga latian at madidilim na lambak na tirahan ng pinakamapanganib na organismo.
Habang bumababa tayo sa malalalim na lagusan ng mga abandonadong pasilidad sa Skull Island, nakatagpo tayo ng isa sa pinakakapanapanabik na nilalang ngayon. Nakatago sa anino ang isang malaking parang dagang karniborong hayop. Gumagalaw ito gamit ang malalakas na harapang paa, dalawang matitibay na likurang binti at mahaba latigong buntot na tumutulong sa pagbalanse habang palihim nitong nililibot ang teritoryo nito. Mula ilong hanggang buntot, ang nilalang ay halos 20 talampakan ng haba at ang kabuuang anyo nito ay kahawig ng isang dambuhalang daga. Gayunpaman, mapapansin ng mga matalas ang mata na kahawig din ito ng isang malaking pusa, lalo na sa hugis ng bungo nito. Puno na matutulis ng ngipin ang panga nito na mahusay sa pagkapunit ng laman at ang mababa, paikot na tindig ay kahawig ng makapangyarihang posisyon ng paanggaso ng jaguar mula Timog Amerika. Malinaw na ang nilalang ito ay para sa biglaang pag-atake, tumatalong sa biktima ng may nakamamatay na husay. Ang katawan nito ay balot ng lumot at makakapal na dahon, kaya madali itong magtago sa mamasa-masa at nabubulok na paligid. Pinakamapansin-pansin ay ang mukha nito, lubog at mukhang bungo na para bang matagal na itong patay. Ang katangiang ito ay maaring may layunin bukod sa pananakot. Ang mga panga nito ay may malalaking panghil na ginawa para mahigpit na kumagat at patayin agad ang biktima. Ang paraan nito ng pag-atake ay malamang na nakasentro sa pananatiling hindi gumagalaw sa maya, na ang itsura nitong parang bangkay ay maaring ginagaya ang isang patay na katawan. Kapag may walang kamalay-malay na hayop na lumapit, biglang susugod ang nilalang, tatalunin ang biktima at hihilay nito sa ilalim ng latian kung saan ito ay lulunurin bago kainin. Ang espesyang ito ay wala pang opisyal na pangalan, ngunit batay sa kanyang anatomya at kilos, tatawagin natin itong Maya rat. Sa pagkakataong ito, natigil ang pangangaso ng Maya rat nang madaganan ito ng forklift at nabasag ang mga tadyang nito at nag-collapse ang mga baga nito. Dahil sa kalagayan ng mga latian sa Skull Island, malamang hindi ito nag-iisa. Maaring may iba pang nagkukubli, hindi nakikita sa madilim na tubig sa ibaba. Habang iniiwan natin ang Skull Island, makikita naman natin si Mantle Claw, isa pang pamilyar na muka. Ang dambuhalang nilalang na parang crustacean ay matatagpuan sa baybayin at mababaw na tubig ng Skull Island. Ang malaki at baluting katawan nito ay suportado ng maraming pang may mga kasukasuan, may dalawang dambuhalang sipit na kayang durugin ng buto, bato at matitibay na balute. Gamit ang mga kasangkapang ito, mabilis sumugot ang Mantle Claw, dinadakma at hinihila pababa ang biktima bago makaalis. Ang makapal na exoskeleton nito ay nagbibigay proteksyon laban sa karamihan ng atake, kaya nitong hamunin pati mas malalaking organismo. Bagamat malaki at agresibo, hindi Titan ang Mantle Claw, kundi ng ungunang mandaragit sa rehiyong ito, tumutupad bilang pangunahing mangangaso sa baybayin. Sa episode 1, hindi natin ito nakikitang aktibong nangangaso, di tulad ng ibang mandaragit. Gayunpaman, ang kanilang posisyon sa tabi ng baybayin, kasabay ng presensya ng mga leafwing, ay napapahiwatig na maaring kumakain ito ng mga hayop na namumugad sa mga batuhan sa paligid. At kaya, habang iniiwan natin ang Skull Island, tinatapos natin ang ating pagsusuri sa mga nilalang na nakita sa episode 1 ng Monarch Legacy of Monsters. Ang episode 2 ay tumutok sa malawak na asul, ang mga karagatan at sistema ng tubig ng ating planeta. Ang mga karagatan ay noon pa man at mananatiling mahalagang bahagi ng ganitong mga kwento dahil naglalaman ito ng posibilidad at ideya kung ano ang nagkukubli sa kailaliman. Titan X. Pagkatapos makalaya mula sa pagkakakulong sa mga bato, si Titan X ay dumiretso patungo sa isang hindi pa natutukoy na lokasyon. Nang palayasin ito ni Kong mula sa Skull Island, hindi lang ito huminto at nagkampo sa laot malapit sa pampang. Naglakbay pa rin ito at di pa naabot ang destinasyon. Nakatuon ito, labis na ginagabayan ng ginto at tila ang tanging iniisip ay ang ayos ng kanyang hukbo na tatalakayin pa natin mamaya. Kaya manatili lang kayo. Bagamat tiyak pang malalaman ang misyon nito, binigyan tayo ng mas detalyadong tingin sa katawan nito, lalo na sa ulo at mabagsik nitong mga panga. Mga panga na tiyak na mapapansin habang papalapit si Titan X sa kanyang misteryosong layunin na hindi pa rin alam. Sa ngayon, ang tanging magagawa lang para labanan nito ay subukang akitin itong palayo sa mga lugar na maraming tao. Sa proseso nito, nakakalap ng Monarch ng impormasyon tungkol sa Titan. Ayon sa mga ulat, tinatayang malaki si X, pero sa episode na ito, naging malinaw ang totoong laki ng Titan kahit opisyal na misteryo pa rin. Malinaw na ilang beses itong mas malaki kaysa sa fin o blue whale.
na pinakamalalaking nabubuhay na hayop sa mundo. Ang dalawang balyenang ito ay lumalaki hanggang 100 talampakan o mahigit 30 metro ang haba. I-like ang video at mag-comment kung gusto mo ng mas nakatuwang video tungkol sa laki ng Titan X. Kasama sa laki nito ang bilis at lakas. Pinapatunayan ng Titan X na hindi lang si Godzilla ang hari ng karagatan. Sanay na sanay ito sa tubig, nakabaligtaran ng halos hindi komportabeleng paggalaw nito sa lupa na nakita natin nang hinahabol ito ni Kong. Napakalaki ng sukat, napakalakas ng kapangyarihan, at tila may matinding dahilan na hindi pa natin nalalaman kung bakit ito kumikilos. Dagdag pa, may agresibo, teritorial, at mapanirang ugali, at may malalakas na pangga na puno ng matutulis na ngipin na parang karayom. Pinapakita nitong hindi basta-basta aapihin si Titan X. Kahit pa magawa mong sipain ng malakas si Titan X, malaki ang posibilidad na mas mapinsala pa nito ang umatake kaysa sa pinsalang matatanggap niya dahil sa mga tinik na nakausli sa buong katawan niya, lalo na sa bandang ulo. Tulad ng lionfish, maaaring tumulong ang mga ito sa pagprotekta kay Titan X mula sa mga atake, lalo na kung makamandag din tulad ng sa totoong buhay. Bukod sa depensa at opensa, malinaw na gamit din ang tinik bilang pampakita para magmukhang mas malaki at nakakatakot si X. At maaari ring magkaroon ng kakayahang tulad ng Elysium, ang tungkod sa ulo ng anglerfish na ginagamit pampakit ng biktima at panlito sa mandaragit. Maging ito man ay bioluminescence sa hayop, sa dagat o di kilalang enerhiya ng Titan, kayang baguhin ni X ang kulay ng kanyang mga tinik ayon sa gusto niya. Pero malabo na ang Eska, ang kumikislap na bahagi sa anglerfish, ang dahilan kung bakit kayang magpalit ng kulay ni Titan X. Mukhang may natural na anyo si X na walang kumikislap mula sa kanyang mga tinik, pero ipinakita rin na mayroon itong puting liwanag na maaaring senyales ng mas kalmado nitong estado ng pag-iisip na mabilis namang nagiging kulay rosas na liwanag kapag ito ay nagiging mas agresibo at malinaw na nasa attack mode. Hindi pa rin alam ang tunay na layunin ng mga kulay na ito at maaaring magdulot ng mas maraming tanong ang paglutas sa misteryo. Paano ginagamit ni Titan X ang kanyang napakababang vocal frequency na di naririnig ng karamihan para makipagkomunika sa kanyang hukbong scarab tulad ng reyna ng mga bubuyog? Naranasan lang natin sandali ang mga agresibong mandaragit na kasinlaki ng beach ball sa episode 1. Direktang ipinakita ng episode 2 sa mga manonood ang kakaibang kakayahan ng nilalang na ito na magdulot ng kaguluhan at mas pinakita ang kanilang pamumuhay, lalo na sa pagtugis ng biktima at pagkatrabaho para sa reyna. Ipinakita ang mas mataas na antas ng pag-iisip, isang scarab ang nagawang sumakay ng palihim sa chopper na umalis mula sa Skull Island at lumipad pabalik sa barko ng Monarch. Ipinapakita nito ang mas mataas na pag-iisip kaysa sa karamihan ng Monsterverse na nakita natin. Hindi lang basta sinuwerte siyang makasakay ng eroplano, pinili pa niyang gawin ito ng palihim. Paglapag sa barko, panahon na para manghuli ang scarab. Habang nasa barko, pinakita ng scarab ang lihim na galaw na kayang tapatan si Sam Fisher. Iniiwasan nitong mapansin ng iba hanggang gustuhin nitong magpakita. Ang kakayahang magmasid at sumabay sa galaw ng mga tao sa barko, ginagawa ang lahat ng hakbang para hindi mapansin hanggang sa sapat na itong lapit para umatake. Dahil sa matutulis na tinik at ningipin, mabilis at mabagsik na galaw, at mabangis na pag-uugali, madaling mapatay ng scarab ang hindi handang tao at dalhin siya sa kabilang buhay. Kahit na ito ay maraming ulit na mas maliit at mas mahina kaysa sa karaniwang tao. Kahit mawala ang element of surprise, malakas pa rin ang scarab at kayang pahirapan ng karamihan ng tao sa isang laban, pati mga alamat gaya ni Kurt Russell. Ipinakita rin na napakatibay ito dahil sa baluti nitong parang kabibe ng horseshoe crab, pero dinisenyo para sa halimaw. Kinaya nitong tiisin ang sunod-sunod na hampas ng mapurol na bagay at putok ng flare gun, at saglit lang nawalan ng malay. Bago tuluyang mawalan ng malay, sumigaw ng malakas ang scarab bilang babala, dahilan para mag-alerto si Titan X. Agad nitong pinabago ang direksyon ng higante papunta sa pinagmulan ng sigaw. Nang ibalik ito sa tubig, nagkita ulit sina Scarab at Titan X at nasilayan natin isang sulyap sa kanilang simbiotikong relasyon. Dandan o libo-libo pang Scarab ang nakakapit kay Titan X.
Kahit ano pang tunay nilang ugnayan, handa silang pakawalan sa tamang panahon na nag-iiwan ng palaisipan kung paano nagkakaugnay ang mga ganitong nilalang. Pareho pa nga silang may mga tinik na nakausli mula sa kanilang likuran. Maaring pareho silang mula sa parehong kapaligiran at nag-evolve ng parehong adaptasyon. O baka ang mga scarab ay pre-evolved na anyo ng Titan X at posibleng isa sa kanila ang maging reyna. Nakikita na natin ang ganitong ugali sa Monsterverse lore, lalo na sa mga mudo, kaya posible ito. Pero bakit pa naglalaan ng oras si Titan X para kunin ang nag-iisang scarab? Kakaiba na ang malaking nilalang ay babaguhin ang direksyon para iligtas ang munting scarab. Baka may hindi lang tayo napapansin dito. Unti-unting mabubunyag ang ugnayan ng dalawang species na ito. Maaring ang mga salagubang ay nagsisilbing mga tagapagmanman para kay Titan X o parang isang hukbo ng mga alalay na maaari nitong ipadala upang magdulot ng takot at kaguluhan sa mga kaaway o biktima nito bago ito tuluyang magpakita. Kahit ang pinakamalalakas na Titan ay nahihirapan kapag libu-libong garapata ang kumakapit sa kanila, lalo na pagdating ni Titan X na nagpapakawala ng malalakas na atake. Isang kalamangang bago sa Monsterverse. Isang hukbo ng mga alalay na kayang tigilan ang mahihinang tao at maging sagabal sa laban kontra halimaw at Titan. Sa proseso, nagkakaroon ng malakas na tagapagtanggol at tuloy-tuloy na pagkain ang mga salagubang. Yaong mga namatay, gawa ng kanilang pinagsamang bangis. Sa mga susunod na linggo, asahan pang dagdag na detalye tungkol sa ugnayan ni na Titan X at ng mga salagubang. Sa ngayon, marami pa tayong tanong na dapat alamin. Ano ang mga tanong mo tungkol kay Titan X at sa mga salagubang? Sabihin sa amin sa komento. Nakita na natin ngayon ang mga kakaibang nilalang mula Axis Mundi, gaya ng Bramble Boar at bakal na dragon. Sa Skull Island, nakita natin ang mga nakakatakot na halimaw gaya ng Vine Rats at Electric Psycho Vulture. Pero marahil ang pinakamalaki sa kanilang lahat ay si Titan X, El Gran Dios del Mar, ang dakilang Diyos ng dagat. Dahil sa mga taga na yon na sumasamba sa nilalang na ito, alam na natin ang tunay nitong pangalan, Kaikai Velu, ipinangalan sa Diyosa ng Karagatan mula sa alamat ng Chiloe na kayang magtaas ng antas ng dagat para sirain at baguhin ang lupa. Sa Monsterverse, tila napakaangkop ng pangalang ito. Ang tita na ito ay nagising sa kailaliman ng Axis Mundi bago sumuuong sa mapaminsalang vortex at lumitaw sa ibabaw ng mundo bilang bahagi ng tila natural na likas na migrasyon. Hindi pa tiyak ang patutunguhan ng paglalakbay na yon. Sa bawat episode, lalong lumalaki ang misteryo sa Titan na ito. Isa ito sa pinakakapanapanabik na dagdag sa Monsterverse na nakita natin. Kakaiba si Kaikai dahil hindi siya sumusunod sa karaniwang pattern ng ibang Titan. Ang mga tulad ni Ghidorah o Scar King ay puwersa ng pagkawasak, agresibo, teritorial at lantaran sa pakikipaglaban. Pero iba si Kaikai. Mas maaga sa season, nakita natin ang agresibo nitong asal. Pinatay ang leader ng Monarch at hinarap ang paparating na mga sasakyang pandagat ng Monarch na tila naghahanda sa paglapag. Pero sa episode 3, ipinakita ang ibang panig ng hayop. Matapos ang huling pangyayari sa episode 2, kung saan lumabas ang Titan mula sa dagat, nagsimulang magtipon ang mga scarab sa paligid nito. Si Keiko at Lee, na inakalang may atake, ay tinamaan ang isang krustaseo. Agad ang naging reaksyon. Biglang umatake si Kaikai Velu at winasak ang isang kubo sa tabing dagat. Kumikislap ng matingkad na rosas ang bioluminescent na katawan nito, isang maliwanag at agresibong babala. Sa isang saglit, parang naghahanda ang Titan na gumante, ngunit dumating na ang mga scarab. Unti-unti naglalaho ang kulay rosas na liwanag, balik sa malalim na bughaw ng dagat. At ang sumunod ay isang bagay na bihirang makita sa mga Titan sa kalikasan, isang sulyap ng halos maamong kilos. Hinahayaan ng nilalang na akyatin ito ng mga scarab na kumakapit sa balat na parang naghahanap ng proteksyon. Hindi tiyak kung tunay na anak o simbiotikong tagasunod ang mga scarab na ito, ngunit malinaw ang ugnayan nila. Ang dating agresyon ng higante ay tuluyang naglaho, napalitan ng kalmado at halos mapagprotekta nitong pagtuon. Kapag ang kawan ay ligtas nang nagtipon sa paligid nito, muling ipinagpatuloy ni Kaikai ang kanyang paglalakbay, tahimik na bumalik sa dagat. Dinagawang isang natatanging Titan na madaling kampihan, si Titan X. Sa unang pagkakataon, nakita natin ang isang Titan na kumilos hindi bilang isang kapanirang puwersa, kundi bilang isang buhay na hayop na nagpoprotekta sa isang bagay na inaalagaan nito.
Dahil dito, mas nagiging komplikado ang mga susunod na mangyayari dahil inaasahan ng Monarch na magbabanggaan ng Titan sa dalawang pinakamakapangyarihang nilalang sa mundo, sina Kong at Godzilla. Kapag nagharap sila, hindi maiiwasan ang tanong, nakatalaga bang mamatay si Kai Filu sa labanan na ayaw niya? Mapapansin kaya ng mga Alpha ang kakaiba sa Titan na ito? Sa ngayon, hindi pa tiyak ang sagot. Sa bandang huli ng episode, naglabas ng emergency alert ang Monarch tungkol kay Kai at agad ang reaksyon. Mabilis na nabakante ang bar na magmadaling umuwi ang mga tao. Totoo pa rin ang takot sa mga Titan at nag-ugat yon sa iisang pangyayari sa makabagong kasaysayan. Gede! Ang marahas na reaksyon ng tao sa paglitaw ng mga Titan ay natural na tugon sa mga kaganapan noong 2014. Sa episode na ito, makikita natin si Kate na patuloy pa rin nahihirapan dahil sa guilt at pagkamuhi sa sarili. Sumasagi sa isip niya ang mga alaala ni Godzilla at ang takot na mawala ng mga bata at mabigong muli, kaya muntik na niyang wakasan ang sariling buhay. Tulad ng sa episode, marami ring nakakaranas nito. Daan-daang namatay sa tulay na yon at marami pa ang posibleng nakakaramdam ng parehong sakit. Ang mga pangyayari sa Godzilla Rising Again ay tiyak na magdudulot ng sunod-sunod na mga kaganapan na hahantong sa mga susunod na pelikula. Maging pagtatayo man ng Argo, Mecha Godzilla o mas maraming Titan shelters, malinaw na paghahandaan ng sangkatauhan ang kanilang kaligtasan matapos dumating ang hari ng mga halimaw. Pagpasok sa restricted na pasilidad ng Apex, may natuklasan tayong kawili-wili sa kanilang mga file. Impormasyon tungkol sa ilang mga person of interest at isang particular na Alpha Titan na may kakaibang koneksyon kay Godzilla. Nang ma-access ni May ang Apex tracking records, nakita natin saglit ang ilang classified file. Castle Bravo. James Conrad, ang kapitan na namuno sa orihinal na ekspedisyon sa Skull Island. Outpost 32 ang nagyayelong pahingahan ni Ghidorah. At sa huli, Titanus Mosura. Ayon sa file, nakita si Mothra sa New York City noong Abril 16, 2001. Kung tama ang impormasyong ito, binabago nito ang alam natin tungkol sa reyna ng mga halimaw. Hanggang ngayon, tila malinaw ang siklo ng buhay ni Mothra. May isang nagpapahinga sa cocoon sa kagubatan ng Yunnan, China. Isa pa ang natutulog sa loob ng Hollow Earth, hinihintay si Gia. Bakit nasa New York si Mothra? Paano makakapasok ang isang higanteng Titan sa isa sa pinakamalalaking lungsod sa mundo nang hindi napapansin? Mukhang ipinapahiwatig ng episode 3 na posibleng may isa pang Mothra sa ibang lugar. Alam nating may iba pang itlog sa mundo, kaya posible nating makita si Mothra sa mga susunod na serye ng Monarch o Supernova. Pero bakit New York at bakit 2001? Nagbibigay ito ng pakiramdam na may isang sinaunang presensyang matagal nang nasa anino ng sarili niyang kasaysayan nang hindi napapansin. Pero kailan siya muling lilitaw? Hindi pa natin alam. Pero walang duda na isa ito sa pinakakapanapanabik na nangyari sa episode na ito. Kapag mas tinignan pa natin ang Apex files, makikita natin ang isang interesanteng folder na Red Monarch na may petsang Setyembre 10, 1984. Malaki ang epekto nito sa serye, lalo na't inanunsyo kamakailan ang pagbabalik ni Wyatt Russell sa bagong Monsterverse spin-off na nasa panahon ng Cold War. Susundan ng spy thriller series si Lisho sa isang lihim na misyon sa likod ng Iron Curtain para pigilan ng mga Soviet na pakawalan ng mapanganib na bagong Titan na maaring magpanalo sa kanila sa Cold War. Mas lalo tuloy naging interesante ang pangalang Red Monarch dahil ang Russia ay likas na konektado sa kulay pula dahil ito ang internasyonal na kulay ng sosyalismo at rebolusyong komunista. Matapos ang revolusyon ng 1917 ginamit ng mga Bolshevik ang kulay pula para makilala ang Red Army mula sa antikomunistang White Army. Malinaw ang ibig sabihin dito. Ang Red Monarch ay maaring maging Soviet na katapat ng Monarch, isang organisasyon na nag-aaral ng mga Titan ngunit may ibang layunin. Sa halip na obserbahan at protektahan ang natural na kaayusan, baka ginagawa nila itong sandata para manalo sa Cold War. Kung ganoon, hindi na maiwasan ang susunod na tanong. Aling Titan ang sinusubukan nilang kontrolin? Sa ngayon, mga chismis ay nagsasabing si Tiamat ang lilitaw. Sa Titan comic na Monster First Declassified, isiniwalat na sinira ni Tiamat ang isang Russian submarine noong panahon ng Cold War.
Maaring ipinapahiwatig ng koneksyong ito na pinalaya si Tiamat ng mga Ruso para gamitin bilang sandata, isang bagay na lubos na bumaligtad sa kanila. Gayunpaman, nananatiling lihim ang katotohanan at maaring may isa pang Titan na di pa natutuklasan. Iyan ang ganda ng Monsterverse. May mga bagong nilalang na lumalabas mula sa kailaliman para hamunin ang alam natin tungkol sa mundong ito. Diyan nagtatapos ang pagtalakay natin sa mga nilalang sa episode 3 ng Monarch Legacy of Monsters, pati na rin sa mga maaring lumitaw pa sa bandang huli ng season at maging lampas pa rito. Sa episode ngayong linggo ng Monarch Legacy of Cheaters. Sa episode ngayong linggo ng Monarch Legacy of Monsters, may bagong nilalan na ipinakilala na hindi pa nakita o nabanggit sa Monsterverse. Pati isang tunay na halimaw na kayang takutin kahit ang pinakamalalakas ang loob. Isa na nabanggit lang ng bahagya sa mas malawak na lore. Nabubuhay, naghihintay, kumakain. Sinimula na ni Titan X at ng mga Scarab ang pag-atake sa makabagong mundo. Susuriin natin ang pag-atake sa baybayin at posibleng dulot ng bagong banta na ito. Nakuha na ba natin ang unang palatandaan ng paglika ng Mechagodzilla? Tatalakayin natin lahat ito, kaya manatili kayo. Mga Leafwing. Kilala at madalas mapagmasdang nilalang sa Monsterverse. Nagsimula ito halos 10 taon na sa Skull Island ni Kong at higit 50 taon na sa kwento. Sa pilitan na silang inaalis sa isla ng kamatayan para gawing kasangkapan. Ayon sa Apex, inililigtas nila ang mga nilalang at binibigyan ng kalayaan mula sa buhay ng pagdurusa. Ngunit hindi naging mapayapa ang kapalaran nila sa ilalim ng Apex. Sa episode 4, nakita natin ang ilang eksena ng mga ganap ng Leafwing na nakakulong. Isang kulungan para sa mga hayop na nangangailangan ng milya-milyang bukas na espasyo at umangkop sa pamumuhay sa kagubatan. Ngunit pinilit silang ipasok sa konkretong kahon habang nagdedesisyon ang Apex kung paano sila pag-aaralan. Napatunayan na mabangis ang mga hayop na ito sa tao. At dahil doon, napunta tayo sa Hatchling Leafwing. Binigyan ng pagkakataon ang mga manonood na masilip ang mga lihim na plano na matagal ng pinagtatrabahuhan ng Apex. Isang chip na inilagay sa gulugod ng batang Leafling sa pamamagitan ng operasyon. Pwedeng pansamantalang magbago ang personalidad ng nilalang. Mula sa pagiging marahas na hayop, naging nakanghiting kasama. Panandalian lang ang epekto, pero malinaw na nauunawaan na ni Apex ang utak ng mga hayop na ito. Pero huwag kayong magpaloko. Hindi talaga nila hinahangad ang mapayapang pakikipamuhay. Gusto nilang matutunan kung paano kontrolin at gawing sandata ang mga hayop na ito, pati na ang mga Titan. Dito sa batang Leafling sila magsisimula. Kung para saan ginagamit ang teknolohiyang ito at kung saan ito patungo, maaaring may mas marami pa itong tinatagong sikreto at pahiwatig na nag-uugnay sa kwento ng Monsterverse. Pag-uusapan pa natin ito mamaya sa video. Pero sa ngayon, dumako muna tayo sa isang residente ng Skull Island na tunay na isang halimaw. Isa na hanggang ngayon ay nababanggit lang sa mga kwento at alamat. Pero ngayon ay makikita na natin sa aktwal. Ang Vine Strangler. Bagamat di pa kumpirmado, maliban kung maglabas ng opisyal na pangalan ng Apple matapos ang video, lahat ng ebidensya ay tumuturo na ang halimaw na ito ay ang Vine Strangler sa alamat. Makikita sa mga guhit ng mga halimaw ang malalaking pagkakapareho. Na bagay sa buhay sa mga puno, naging mahusay itong palihim ng mga anggaso. Mga binti na parang mga sanga. Isang katawan na madaling mapagkamalang bahagi ng puno. May mga tentakulong galamay na nakabitin sa katawan nito. Parang pagbagsak ng baging mula sa dahon sa taas. Perpekto ang buong biyolohiya nito para manghuli ng biktima nang hindi nila namamalayan. Pag nahuli ang biktima, hihilahin ito sa impyernong bibig na punong ngipin. Hindi pa alam ang eksaktong proseso kung paano nilalamon ng Strangler ang pagkain niya. Pero base sa ebidensyang natagpuan sa mga inilalabas ng halimaw o sa karaniwang tawag, ang mga isinuka nitong labi ng biktima. Makikita mong hindi nito tinutunaw ang buto at matitibay na bahagi kaya iniluluwa ang mga iyon tulad ng ibon. Ipinapahiwatig nitong hindi kayang tunawin ng Strangler ang mga bagay tulad ng buto o sungay. Sinisipsip nito ang malalambot at masustansya, tapos inilalabas ang tira para maprotektahan ang digestive tract. Isang maliit na bahagi ng pagiging normal para sa isang hayop na parang galing sa impyerno. Mas mabuting sa Skull Island na lang ito manatili.
Ganun din ang iniisip ni Kong sa mga susunod na halimaw. Panahon nun mag-focus kay Titan X at sa mga Scarab. Sa madaling sabi sa episode 4, patuloy na tumitindi ang Mysterios, misyon ng dalawang uri na paulit-ulit na lumilitaw. Nagtatago sa dalampasigan, naghuhukay sa buhangin para manatiling mainit at ligtas. Naghintay ang mga Scarab sa utos ng kanilang amo. Pagdating ng tawag, ilang segundo lang at nagsimulang pumatay ang mga Scarab. Pinupunit at winawasak. Napira-piraso agad ang dalawang tao sa ilang segundo. Kakaiba nga, pero hindi nila kinain ng tao. Nagmamadaling gumapang na para mga galit na inakay na pawikan, diretso sa karagatan papunta kay Titan X. Kakainin kaya nila ang katawan ng dalawang binata kung hindi sila tawagin ng Alpha? Hindi tayo sigurado. Ang kasalukuyang ebidensya ay nagpapakita na hindi kinakain ng mga hayop na ito ang mga taong kanilang pinapatay. Parang pumapatay lang sila basta, na halos di na makikita sa kaharian ng hayop o mundo ng Monsterverse. Maaring tinitingnan ni na Titan X at ng mga Scarab ang mundo bilang kanilang teritoryo na siyang nagpapaliwanag sa kanilang pagiging agresibo at sa hindi pagkain sa mga pinapatay nila. At kung bakit pinabagsak ni Titan X ang nag-iisang barko ng Monarch kahit na halos wala namang ginawa ang mga operator nito para bantaan o galitin ng halimaw. Patuloy pa rin ang misteryo kay Titan X at sa mga Scarab. Lahat ng mga halimaw na nabanggit hanggang ngayon ay ilang beses nang lumitaw sa Monsterverse. O kung hindi man, ay nabanggit ng detalyado sa pinalawak na kwento. Pero ang susunod na uri ng milalaw ay talagang bago. Ang mga Needle Walker. Ang mga uring itong kahawig ng ibon ay nag-evolve para mabuhay laban sa maraming mandaragit sa isla. Ang koneksyon nila sa mga ibon sa kakaibang paraan ay lumalabag sa patakaran ng Monsterverse na hindi pwedeng magkaroon ng mga dinosaur sa Monsterverse. Sa totoong mundo, dati may mga hayop na kahawig ng mga ibon ng Skull Island, gaya ng moa o terror birds. Siguro katulad ng katang-isit na V-Rex mula sa lumang Skull Island noong 2005, maaari mong isipin na ang mga ito ay mga terror bird na umangkop at nag-evolve partikular para sa isang isla ng mga halimaw sa Monsterverse. Ngayon, may ilan na maaari magsabi na ang itsura nito ay medyo kahawig ng isang grass Pokemon. At tama ka dyan. Gayunpaman, hindi sidekick ng tao ang hayop na ito. Maliban na lang kung tinutukoy mo ang pagsipa nila sa tagiliran ng tao. Dahil sa malalakas nilang binti, mas mabilis tumakbo ang Needle Walker kaysa tao. Tinutulungan sila nitong tumalon at gumalaw sa kahit anong lupa. Tulad ng totoong ostrich, ayaw mong masipa ng mga ito. Bagaman hindi mandaragit, nananatiling delikado at territorial ang mga Needle Walker. Parang hipopotamo. Dahil sa tuloy-tuloy na banta ng mga mandaragit, naging alerto ang utak ng mga Needle Walker kaya't inaatake nila halos lahat ng madaanan. Maaari silang makapinsala dahil sa malalakas na tuka at mahahabang kuko. Kung tututukan ng kanilang mga pangunang paa, ang mga kuko sa daliri nila ay kayang magbigay ng mga atake tulad ng Therizinosaurus. Pero mas madalas itong ginagamit sa pagpunit ng mga puno o mga punso ng anay na matatagpuan sa Skull Island. Upang maprotektahan habang naghahanap ng pagkain, karamihan sa katawan nila ay natatakpan ng matitigas at magaspang na balahibo na nagsisilbing panangga, kaya halos imposible silang atakihin o malulon ng buo. Maiisip mong ang mas malaking mandaragit sa Skull Island ay masasaktan ng husto kapag kinagat ang panangga ng Needle Walker. Dahil sa ebolusyon nilang ito, tinawag silang Needle Walkers. Pinagsama sa berde nitong kulay, isa itong nilalang na mahusay magbalat kayo at may matibay na proteksyon. Pero kahit sila, hindi nila kinaya ang ganitong uri ng halimaw na nililika ni Apex. Tandaan na ang timeline ng Monarch ay nagaganap bago ang Godzilla vs. Kong. Posibleng may pahiwatig sa episode 4 tungkol sa mga unang pananaliksik at trabahong ginawa para malikha si Mechagodzilla. Sa ilang screen sa loob ng Apex facility, may Easter egg na gipapahiwatig ng paglikha kay Mechagodzilla mula sa Godzilla vs. Kong. Makikita mo ang mga salitang konektado sa neural activity. Mga bagay itong alam nating darating pa sa timeline. Huwag rin kalimutan ang device na ginamit para kontrolin ang utak ng Leafwing. Teknolohiyang maaring nakatulong sa paglikha kay Mechagodzilla gamit ang bungo at neural link ni Ghidorah na buhay pa sa loob nito.
Sa Godzilla vs. Kong, tulad din sa Leafwing hatchling sa episode 4, nakita natin na bagong-bago pa at di pa ganap na nauunawaan ang teknolohiyang ito. Ang isipan ni Ghidorah, tulad ng batang Leafwings, ay hindi talaga nawala, kundi kinokontrol lang. Kahit walang kasiguraduhan, posible kayang ma-de-engineer ang device na ito at gawing mata ni Mechagodzilla? Posible talaga yon. Ipinapahiwatig nito ang hinaharap ng Monsterverse at unti-unting binubuo ang lore piraso-piraso. Sinisimulan natin ang pagsusuri sa Santa Soledad, Timog ng Chile, isang liblib na baybayin na may tahimik at malawak na mga lugar. At dito inaasahang daraan si Titan X bilang bahagi ng kanyang natural na ruta ng paglipat. Isang bagay na malamang matagal nang nangyayari sa maraming henerasyon nang walang pakikialam ng tao. Naglagay ng base ang Apex dito para sa eksperimento nilang kontrolin ang dambuhalang mandaragit. Sa papel, inilalarawan ito bilang isang hakbang tungo sa pakikipamuhay ng magkasama, isang paraan para mas maintindihan at posibleng makapamuhay kasama ang mga nilalang na ito. Pero kung isasalang-alang ang kasaysayan ng Apex, mahirap paniwalaan yon agad-agad. Ang Apex ay isang kumpanya ng teknolohiya kung tutuusin at kung magagamit nila ang isang Titan para maibenta ang sarili nilang teknolohiyang pangdepensa, siguradong doon talaga patungo ang lahat ng ito. Gayunpaman, mas mahirap pala ang gawain kaysa sa inaasahan nila at si May ay tinutulak na sa kanyang hangganan sa pagsubok na maibigay ang neural device na siyang kokontrol sa mga motor function ng Titan X sa real time. Pero bawat palpak na pagtatangka, bawat pagbabago ay nagdadagdag sa isang mas malaking bagay dahil lahat ng pagsubok at pagkakamaling ito ang sa huli ay magdadala sa pagbuo ng Mechagodzilla at ng neural control system nito. Pero sa katahimikan bago ang bagyo, may gumagalaw. Nagsisimulang manginig ang lupa at gumagalaw ang lupa. May paparating na isang malaking bagay. At ang unang halimaw na lumitaw ay ang mga scarab, ang mga cephalopod na parang crustacean na tila sumasamba kay Titan X. Sila ay lumilitaw mula sa ilalim ng lupa, malamang mula sa malalalim na kanal sa ilalim ng lupa na nag-uugnay sa mga hollow earth vortex na nagpapaliwanag kung paano sila biglang lumilitaw sa ibabaw at sa napakaraming bilang. Dumadagsa sila ng libo-libo, bumubulwak mula sa ilalim ng lupa na parang baha. Sa kilos nila, malinaw na hindi ito aksidente o basta-basta lang. Panahon na para mag-alala dahil papunta na sila kina Lee Shore, Keiko at sa natitirang koponan. Sa puntong ito, matindi na ang presyon sa grupo habang sinusubukan nilang i-deactivate ang drone na may neural implant bago makarating sa Titan X. Ngunit mabilis na lumalapit ang mga scarab. Batay sa pisyolohiya at dating pag-uugali, alam nating kumakain ng karne ang mga nilalang ito. Ang marahas nilang kilos at matutulis na ngipin ay nilika para mabangis na patayin ang sinumang itinuturing banta sa pugad o sa pinuno nilang si Titan X. Kamakailan, pinatay nila ang dalawang surfer na napadpad sa kanilang teritoryo. At ngayon, papunta na sila kay Lee. Gayunpaman, nagtago siya at sa kabutihang palad ay hindi siya nasaktan. Mukhang may mas mahalagang iniisip ang mga nilalang na ito. Sa gitna ng karagatan, may mahina ngunit asul na liwanag na nabubuo sa ilalim ng tubig. Unti-unti itong lumiliwanag habang papalapit sa dalampasigan. Dumating na si Titan X. Kilala rin bilang Kokai Felu. Ang kasalukuyan niyang kulay na bioluminescent ay nagpapakita ng kalmado at kasiyahan na nagpapahiwatig na hindi siya agresibo at dumadaan lang dito bilang bahagi ng migrasyon niya. Gayunpaman, dahil dito, makikita natin ang isa pang kakayahan ni Titan X. Nagsisimula siyang kumonekta kay Kate. Ang nakikita natin dito ay isang uri ng psychic o empathic na koneksyon. Isang bagay na nakita na natin dati sa Monsterverse, lalo na kina Chen Twins at Mothra, at maging sa paraan ng pakikisalamuha ni Mothra kay Godzilla sa pamamagitan ng kanilang symbiotic na relasyon. Nagdudulot ito kay Kate ng hypnotic trance at hindi kusang galaw na siya lang ang nakakaranas. May antas ng pagkilala doon kasabay ng kuryosidad at posibleng maging empatya. Mukhang may nararamdaman din si Kate bilang tugon, maaring emosyon, sakit o simpleng presensya at sandali, may tunay na koneksyon na nabubuo sa pagitan nilang dalawa. Bagamat mahirap sabihin kung lubos nang naunawaan ni Kate siya o kung ano talaga ang layunin niya. Sa eksenang ito, maaring napansin mo rin yon. Ito rin ang parehong lugar mula sa naunang episode kung saan sinamba ng grupo si Titan X bilang isang Diyos.
Magdadala ito sa kanila ng maraming pagkain na alam na nating nangyayari tuwing dumadaan siya sa mga ruta ng migrasyon niya, gaya ng nakikita rito habang inuulit niya ang kanyang gawain. Pero hindi nagtatagal ang katahimikan. Ginamit ni Apex ang katahimikan para simulan ang pag-atake nila. Ang kanilang drone ay bumaon ng malalim sa braso ni Titan X na napasigaw sa sakit. Habang umaandar ang aparato, nagpapadala ito ng kuryente sa nervous system niya para kontrolin ang kanyang mga galaw at katawan. Hindi niya mapigilang manigas, kitang-kita ang lalim ng koneksyon niya kay Kate na nararamdaman din ni Kate. Agad siyang bumagsak dahil sa bigat ng dinaranas niya, isang bagay na di kayang tanggapin ng katawan niya. At ang koneksyon nilang dalawa ay naging parang feedback loop ng sakit na hindi inasahan ni Apex. Ang laki ni Titan X ay nagdudulot ng malaking problema at hindi kinakaya ng Neuralink ang bigat ng trabaho. Lalong lumalala ang sitwasyon dahil tinaasan pa ng sistema ang lakas ng kuryente. Ang nagagawa lang nito ay magdulot ng matinding sakit kay Kukay na tinitiis na lang ang sakit habang halos pilit na iniiwasang masaktan si Kate sa ibaba. Sa huli, naabot niya ang kanyang hangganan. Umatungal siya at nayon makikita natin ang kamanghamanghang ngunit malungkot na pagpapakita ng kaayusan ng kanyang mga tauhan. Ang mga scarab na ito ay nagsama-sama sa kanilang kawan, umaakyat sa kanyang katawan at braso at pagkatapos ay nagsimulang mangagat. Ang kanilang mga panga na angkop sa paghuhukay ng bato at lupa ay nagsimulang ngumata at punitin ang laman ni Kukay para subukang putulin ang aparato sa pinakaugat nito. Nagtagumpay sila, ninangat-nat ng diretso ang braso ng Titan at bumagsak ito sa lupa, halos madurog ang mga tao sa ibaba. Isa itong matinding solusyon pero epektibo. Ipinapakita nito ang tunay na simbiotikong relasyon. Agad silang kumilos para tulungan si Kokay na naging parang ina-inahan ng mga nilalang na parang salagubang na ito. Mahirap sabihin kung ano ang nakukuha ng mga salagubang na ito kapalit sa ngayon. Maaaring nagbibigay siya ng proteksyon, akses sa lugar kung saan pwedeng lumipat ang mga nilalang na ito para maghanap ng pagkain o kahit para magparami. Sa alinman paraan, ito ay isang ugnayang kapwa nakikinabang na makikita rin sa kalikasan tulad ng relasyon ng pilot fish at pating. Ang mga isdang ito ay sumasama sa malalaking pating tulad ng oceanic whitetip at may ugnayang kapwa nakikinabang, kumakain sila ng mga parasite at patay na balat ng pating at nililinis ang kanilang mga ngipin habang binibigyan naman sila ng pating ng proteksyon laban sa mga mandaragit. Kaya't kamangha-mangha na maitalang parehong pag-uugali sa mga tunay na Titan. Dahil wala na ang aparato, hindi na nakukuryente si Titan X, pero nagawa na ang pinsala. Dahil sa ataking ito, nagwala siya. Ang kanyang kalmadong asul na kwelyo ay naging galit na matingkad na magenta na nagpapahiwatig na hindi na siya pasibo at ngayon ay aktibo na siyang tumutugon sa nangyari. Siya ay umatake na. Ang kanyang mga galamay ay bumagsak sa base ng Apex, winawasak ang mga estruktura at nagdudulot ng matinding pagkasira. Nagsimula ang mga pagsabog, pumalya ang mga sistema, kumalat ang apoy, at mabilis naging kaguluhan ng operasyon habang naglikasan ng mga tao. Sa puntong ito, wala nang magagawa ang Apex. Bigo ang eksperimento na muling nagpapatunay na kahit gaano ka-advance ang teknolohiya, hindi pa rin natin kayang kontrolin ang mga puwersa ng kalikasan tulad ng mga Titan. Sa sandaling subukan nating magpakadiyos, mabilis na nawawala sa kontrol ang lahat. Matapos sirain ang pasilidad ng Apex, si Kokay at ang kanyang kawan ng salagubang ay umatras pabalik sa karagatan para ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, iniwan ang pagkawasak sa likuran. Biktima rin ang anak ni Keiko na si Hiroshi na tragikong namatay sa lugar ng pangyayari. Hindi pa natin alam kung paano maapektuhan ang relasyon ni Kate at Titan X. Kung tutuusin, maaring mas tumibay pa nga ang kanilang relasyon dahil sa nangyari, dahil pareho nilang naranasan ang isang matindi at masakit na pangyayari na wala sa kanilang kontrol. Hindi pa malinaw kung mauuwi ito sa mas malalim na komunikasyon o mas mapanganib na sitwasyon. Para kay Titan X, matagal ang kanyang paggaling at hindi pa sigurado kung tuluyang gagaling siya sa mga pinsala. Maaring kailanganin niya ng maraming radyasyon at maraming pahinga. Dumating si Monarch sa lugar para pamunuan ang recovery mission, tumulong sa mga biktima ng sakuna at arestuin ang mga responsabal.
Pero ang totoong tanong ay, saan kaya muling magpapakita si Titan X? Inatake siya, nasugatan at napilitang magdepensa kaya mas hindi na siya mahulaan ngayon kumpara dati. At kung muli siyang lumitaw malapit sa mataong lugar, mas malala pa ang maaring mangyari. Sa puntong yun, hindi na ito isang insidenteng kontrolado. Maaring mangyari ulit ang pangalawang G-Day. Pero sana, maagapan ng Monarch gamit ang kanilang Titan tracking system at sana ngayon, hindi na ito balyena. Isa sa mga pinakakamanghamanghang tanawin sa mundo, si Kong na nakatayo sa kanyang natural na tirahan sa Skull Island. Makikita natin dito kung gaano kalaki si Kong kumpara sa paligid. Dahil kampante siya, naglalaan pa siya ng oras para ipakitang relax siya. Ang makita ang makapangyarihang si Kong na payapa ng sapat na tagal para mapagmasdan at maidokumento siya ni Kintaro at gamitin ang kanyang talento para iguhit ang dambuhala, ay nagpapakita na si Kong ay isa pa ring napakalaking hayop na gumagawa ng karaniwang ginagawa ng mga hayop sa halos buong buhay nila. May mga matitinding aksyon pero kadalasan, tulad ng ibang hayop, gusto lang magpahinga ni Kong. Ang kalmadong estado na ito ay nagbibigay daan sa isa sa mas magagandang eksenang tampok si Kong sa Monsterverse, lalo na sa pagpapakita ng laki niya. Talagang ramdam mong napakalaki ni Kong sa eksenang ito. At lalo pa itong tumitindi habang nakikita natin na nagbabago ang kanyang kilos matapos niyang mapansin na may nanonood sa kanya. Mabilis nagbago ang kanyang estado mula kontento tungo sa pagiging alerto. Pagkatapos, naging reaktibo siya, umuungol at umangil kay Kentaro. Epektibo at malinaw ang mensahe. Kahit sandali lang sa screen, ipinapakita pa rin dito kung paano nagbago at lalago ang relasyon ni Kong sa mga tao hanggang sa maging King Kong ng Hollow Earth sa kasalukuyang timeline ng pelikula. Makikita na hindi pa rin gusto ni Kong ang karamihan ng tao maliban kay Gia. Ang mga iwi at si Gia ay nasa isla ngayon, na magandang balita para sa superfans. Habang iniiwan natin si Kong, lumapit si Kentaro sa isang bakod na may dalawang dinosaur sa harap. Maaring hindi sila totoong dinosaur, pero sa Monsterverse, ito na ang pinakamalapit maliban sa Triceratops na nakuha mula sa ibang bahagi ng isla. Ngayon, pwedeng pagtalunan ito, pero hindi ba parang Easter egg ng sikat na bakod sa Jurassic Park? Habang tumatakbo, palabas ng screen ang dalawang needle walker na parang Gallimimus o Raptor, parang may nagsuggest sa production team na lagyan ng konting Jurassic sa isla. Ibig kong sabihin, halos magkapareho ang mga bakod. Ngunit walang bakod na kayang humadlang sa hari ng mga halimaw. Habang lumilitaw si Titanic mula sa tubig papunta sa Tokyo at naririnig na namin ang mga unang tunog na palatandaang malapit si Godzilla, madaling malito noon tulad ng naranasan ko. Pero malalaman natin kalaunan na ang eksenang ito ay isa lamang bangungot, isang masamang panaginip para kay Kentaro na dumaan na sa maraming pagsubok sa puntong ito. Iniisip ko na ang eksenang ito ay panaginip lang at hindi totoong nangyari, kaya magiging kontrobersyal ito sa mga dahilang may intindihan naman. Gusto nating lahat si Godzilla at ayaw nating inaasar lang tayo. Pero panaginip man o hindi, ito ay aksyon ni Godzilla sa screen. Hindi lang aksyon, ilan pa sa pinakamagagaling ang ipinakita ng Monsterverse adaptation. Ito na ang pinakatoho na bersyon ng Monsterverse Godzilla na nakita natin hanggang ngayon. Ang nakakakilabot niyang paglabas, kasunod ng pagtakbo at sigawan. Ang dami nating nakitang klasikong eksena ni Godzilla na nagbalik ng alaala sa mga pelikulang Goji noong mga panahong Heisei at Showa. May halong -1 doon. Ang paghagis ng tren at megastar ay malinaw na naimpluwensyahan ng pinakabagong Oscar-winning na Godzilla ng Toho. Ang framing, sukat, aksyon at engrandeng tanawin ng kaiju attack ay napakahanga. Pati ang epic labanan ng militar versus G-Man. Hindi pa gaanong nakikita sa Monsterverse ito. Dream sequence man o hindi, ito ang isa sa pinakadalisay na enyo ng klasikong Godzilla na nakita natin sa bersyong ito ng hari. Sa tingin ko, magkasundo tayo sa eksenang ito na si Peak Godzilla. Ang mga ilaw na bumabagtas sa kalangitan sa gabi, ang nakakakilabot na apoy na parang demonyo na bumabalangkas sa anino ni Godzilla sa dilim. Matapos nito, nagkaharap ng mata sa mata sina Titan X at G-Man. Teaser lang ang eksenang ito, pero magandang pagkakagawa
at sana makaimpluwensya sa hindi maiiwasang totoong laban ng dalawang Titan na ito at sa anumang susunod na pag-atake ng mga Titan sa Monsterverse. Tingnan mo kung gaano ka makapangyarihan ang hari. Marami sa atin ang sang-ayon na ganito, dapat ang itsura at kilos ni Godzilla. Hindi naman tao ang particular na tinatarget, pero walang ligtas. Alam kong eksena lang ito sa panaginip at hindi mahalaga sa kwento o lore at tiyak na hindi magugustuhan ng iba ang pangtitis sa fans. Pero ang makita si Godzilla sa screen na nagbibigay hustisya sa mga klasikong pelikula ay napakaganda na rin. Sana sa pagpapatuloy ng prangkisa, mas marami pa tayong ganitong eksena kung saan nagkakasama ang lahat. Ang itsura, pakiramdam, at unang tulog na nagpapahiwatig ng presensya ni Godzilla ay sumasalamin sa tunay na ibig sabihin ng isang modernong blockbuster na pelikula ni Godzilla. Sana ang laban ni Titan X at Godzilla ay kasing ganda ng ipinakita ng panaginip na ito. Saglit lumitaw si Titan X sa bamumag, tila ipinapahiwatig ang hindi na maiiwasan. Ngunit may isang bagay na mas mahalaga o nakakaintriga na ipinakita rin. Patuloy na tumitindi ang kakaibang koneksyon ni Titan X sa ilang tao. Nang sumisid si Kate gamit ang espesyal na gamit para mangalap ng mga frequency ng tunog mula sa mga panginginig sa tubig, natuklasan nating hindi pala siya ang halimaw na akala nating lahat. Ang mga tunog ni Titan X ay nagpapahiwatig ng kalituhan, taranta at takot. Hindi naghanap si Titan X ng papatayin o sisirain, kundi ng paraan lang para makalabas. Parang hayop na naipit, lalong nagiging agresibo si Titan X. Siguro dahil natatakot siya sa mundong matagal niyang hindi nakita mula nang nasa Axis Mundi siya. Ito ay isang paksa na nangangailangan ng mas malalim na pagtuon at pananaliksik. Kaya mag-subscribe at pindutin ang kampana para sa mga susunod pang impormasyon tungkol dito na paparating na. Sa pagbaba natin sa mundo ng mga halimaw, tandaan na hindi ito basta-basta. May mga panganib sa bawat sulok na madaling hindi mapansin. Kailangang mag-ingat ang mga baguhang manlalakbay sa mga partikular na abnormalidad na ito. Ito ay isang mundo na ginawa para sa mga halimaw kung tutuusin. Dahil ang Axis Mundi ay hindi lang basta isa pang ekosistema, isa itong hindi matatag, espasyong transisyonal kung saan nagsisimulang masira ang mga normal na batas ng realidad. Para sa kahit anong hindi sanay dito, malabong mabuhay dito. Sa ekspedisyon ni Lisho, nakatagpo siya ng kakaibang bagay na nasa pinakamalalim na bahagi ng kalawakan. Ang gravitational na pagbaluktot ng mga portal ng Hollow World ay hindi lang binabago ang oras ng isang tao sa lugar, kundi nagdudulot din ng mas nakakabahalang epekto. Pakikipag-ugnayan sa magkakaibang panahon. Ang fenomena na ito ay katulad ng ating pagkaunawa sa quantum entanglement. Ang mga signal, larawan, maging mga tinig ay maaring maipadala sa pagitan ng mga dekada na dinadala ng mga gravitational na abala na nakabaon mismo sa kapaligiran. Kahawig ito ng prinsipyo kung paano natin nakikita ang nakaraan gamit ang malalayong liwanag, pero dito mas mabilis, baluktot at nakatuon sa isang lugar ang proseso. Hindi palaging nananatili sa sarili nilang sandali ang mga pangyayari sa Axis Mundi. Ang mga pangyayaring ito ay naipapadala sa gravitational wave at lumalabas halos 60 taon paglaon. Maaring ito ang dahilan kung bakit mabilis makatawid ng malalayong distansya ang mga Titan sa buong planeta. Ang mga galaw na tila biglaang nangyayari sa ibabaw ay maaring dumadaan talaga sa mga baluktot na daanang ito na maaring siya ring dahilan. Naglakbay si Godzilla mula Gibraltar papuntang Egypt agad-agad, kaya mas naging kapanapanabik ang rehiyong ito kaysa dati. Kung kaya mong makipag-ugnayan sa nakaraan mong sarili, ano pa kaya ang magagawa mo rito? Maari bang ilipat ang tao o sandata para magamit sa digmaan at makuha ang maladyus na bentahe ng oras laban sa mga kaaway? Tanging panahon ang makapagsasabi. Hindi lang yon ang kakaibang pangyayari sa episode na yon, dahil nakita rin natin ang isang bagay na maaaring lipulin ang mga walang kamalay-malay na manlalakbay. Dahil hindi mahulaan ang kapaligiran dito, pwedeng biglang lumabas ang static na enerhiya mula sa lupa. Nagbubunga ito ng mga kuryenteng kidlat na hindi mula sa langit kundi mula mismo sa lupa. Na kung tamaan, kayang lipulin ang kahit anong madapuan nito. Hindi rin ito lubusang malayo sa realidad dahil may mga katulad na bagay na natural na nangyayari. Maaring sanhi ng mga hindi matatag na bitak ang mga tama ng kidlat sa Axis Mundi na nagdudulot ng matinding kawalan ng balanse ng kuryente sa ilalim ng lupa.
Ngunit habang delikado ito para sa mga taong bumibisita, ito naman ang tahanan ng iba't ibang nilalang na nabubuhay sa kakaibang mundong ito. At sa Axis Mundi, laging may nagmamasid, isa na rito ang sumusunod kay Lisho, isang insekto na parang muto na makikitang gumagapang sa makapal na mga halaman. Pero anong organismo ito? Wala nang iba kundi ang nakakatakot na endoswarm, isang ganap na adulto na makikilala sa laki at matibay nitong balute. Isang nilalang na parang insekto, may bibig na parang pambutas, matibay na exoskeleton, matutulis na sungay na parang sasalagubang, at maraming matatalim na sipit na nagbibigay dito ng kakayahang humawak at punitin ng may katumpakan. Ang espesyeng ito ay naitala na ng ilang beses sa buong Monarch at ang pagkakatagpong ito ay personal. May personal na galit si Lee laban sa espesyeng ito dahil inagaw nito si Keiko mula sa kanya. Posibleng babae ito dahil sa laki ng katawan nito. May posibilidad din na ito rin ang parehong individual na nakita noong mga naunang engkwentro na umaahon sa ibabaw. Sa Axis Mundi, dahil magulo ang oras at espasyo, posible ang paulit-ulit na pagkikita sa iba't ibang timeline. Pagkilala sa amoy, mga patay ng galaw, maaring sinusundan nito ang isang bagay na pamilyar at kapag natutukan na nito, umaatake ito. Sumugod ito at biglang bumilis, hinahabol si Lee ng may nakakatakot na kasibaan. Nakapanganga, handa ng lamunin ang susunod na biktima. Sumisid, dumamba at kumagat siya para mahuli ang biktima. Pinapatunayan na kahit kaya ng mga super species na ito kumain ng radyasyon at gawing enerhiya para mabuhay, lumaki at dumami, likas pa rin silang nangangaso. Maaring ginagawa nila ito para protektahan ang pugad o dahil gusto nila ang lasa ng karne. Pero bago pa ito makapagbigay ng nakamamatay na atake, nahinto ito sa kanyang ginagawa ng isang napakalaking bagay. Walang babala, hindi na makagalaw ang endoswarm. May malapot na likido na bumagsak dito. Isang bagay na pamilyar kina Lee, Keiko at Bill na nakita na nila dati. Sa itaas, umiikot ang mas malaking mandaragit, ang Iron Dragon. Ang nilalang na parang pterosaur na may pinatibay na mga pakpak na lumilipad sa buong reyon, may disenyo na parang anglerfish na may matutulis na ngipin na parang karayom at mga sungay na parang demonyo. May mga pandamang adaptasyon na tulad sa mga organismo sa kailaliman ng dagat. Ang malawaks na likidong ito na tinatawag na Naka ay dating ginagamit upang bitagin ang mga tao na hindi pinalad at naging target nito. At ginamit din ito bilang depensibong galaw sa laban nito kay Godzilla, ibig sabihin ginagamit niya ito sa parehong opensa at depensa. Ang likidong ito ay tumitigas para mapanatili ang endoswarm sa lugar hanggang makarating ito at damputin yon. Ito ay isang paraang matipid sa enerhiya sa pangangaso, isang mahalagang bagay sa isang ekosistema kung saan kahit ang mga mandaragit ay kailangang magtipid ng mga yaman. Ang demonyong ito ng Axis Mundi ay hindi hinahabol si Lisho, kundi naaakit sa sigaw ng endoswarm. Halos maabutan ng muto si Lee bago ito napigilan ng Iron Dragon. Pagkatapos ay bumaba ito at kinuha ang muto ng napakabilis at umalis sa lugar upang kainin ang bago nitong huli. Hindi tiyak kung ito ang parehong nilalang sa ibang insidente pero malamang na ito nga. At base sa takbo ng panahon, malamang na ito ay pagkatapos lamang itong sirain ang USS Loton noong 1943. Dahil ang ilang linggo lang sa Axis Mundi ay katumbas ng mga dekada sa ibabaw at bumabalik ito sa teritoryo nito para magpista sa bago nitong gawang pugad sa Pilipinas. Abutin lang ng halos 4 na linggo sa oras ng Axis Mundi bago ito tuluyang matapos sa kamay ni Godzilla. Umatras si Lee sa mas masukal na gubat para mabawasan ang tansang matagpuan siya ng malalaking superspecies. Dito, nakasalalay ang kaligtasan sa pananahimik at pagtatago. Pero sa mas malalim na bahagi ng lugar, may mas mahalagang bagay na nag-aabang. Dinala siya ng ekspedisyon ni Lee sa mahiwagang Titan X na hindi pa napipisa at nananatiling natutulog sa loob ng kanyang cocoon. Sa yugtong ito, hindi ito aktibo pero hindi rin ito patay. Lumapit si Lee at naghukay sa parang batong panlabas para mailagay ang tracker sa isa sa mga galamay nito. Sa puntong ito, umaasa ang Monarch sa kompromisadong datos mula sa Apex na sinasabotahe ang kanilang misyon. Ngayon, gamit ang teknolohiya ng Monarch, may pagkakataon silang makuha ang direktang signal para matunton ang kanyang rutang migratoryo.
Ipinasok ni Lee ang tracker sa isa sa mga nakalitaw na galamay at tila hindi ito napansin ng dambuhalang Titan. Sa isang sandali, walang nangyari. Gayunpaman, gumalaw ito at nagising dahil sa biglang abala sa hibernation. Iniunat ang mga galamay at binasag ang pugad. Si Lee ay nakatakas ng bahagya, ilang pulgada na lang mula sa galamay na dudurog sa kanya. Nagmadali siyang bumalik sa pod at ang na-activate na portal ay nagbalik sa kanya sa ibabaw. Para sa kanya, linggo lang ang lumipas. Sa daigdig, dekada na. Bumalik siya sa taong 1,982 taon matapos siyang simulan ang kanyang ekspedisyon sa Axis Mundi. Dito sa kasalukuyan, na-activate ang tracker at unang beses na may malinaw na signal ang Monarch na nagbibigay ng mahalagang impormasyon para matunton ang Titan. Kaya, saan ito patungo? Papunta sa Cape York Peninsula ng Australia, isang malawak na dalampasigan na hiwalay sa kabihasnan. Pero para saan? Para ba ito kumain, magparami, gumawa ng pugad o makipaglaban? Pero matapos ang bagong tuklas ni Kate, maaring hindi ito naliligaw. Baka tahanan lang ang hanap niya. Batay sa naobserbahang kilos, mukhang hindi agresibo ang Titan na ito. Maaring sinusunod lang nito ang natural na siklo na mas matagal na kaysa pagkaunawa ng tao. Isang siguradong bagay, hindi maganda ang mangyayari kapag may isa pang Titan sa ibabaw. Kapag nabago ang balanse sa ganitong antas, may makakapansin nito. Mararamdaman ng hari ng mga halimaw ang kawalang balanseng yon at babangon siya para hamunin ito at pilit na ibalik sa pinanggalingan nito. Paparating na si Godzilla at hindi handa ang mundo. Godzilla laban kay Titan X pagkatapos ng ilang buwang paghihintay. Sa Episode 8, Season 2 ng Monarch, naglaban ang hari ng mga halimaw at bagong halimaw na si Titan X. Alam na natin na hindi siya Destroyer Titan gaya ng Mutos o Ghidorah. Ang tunay at nakadudurog pusong misyon nito ay sa wakas na ihayag na sa huli ay humantong sa paghaharap ni na Titan X at Godzilla. Hindi na ito panaginip. Totoong canon na lumitaw si Godzilla sa Monsterverse. Matindi ang paghaharap, pero natupad ba ng laban ang inaasahan? Sulit bang pinigilan muna si Godzilla para sa sandaling ito? Tara na! Bago yumanig ang mundo sa malaking labanan, sa wakas ay nabunyag na ang misteryo sa ruta ng paglipat ni Titan X. Nalaman na mas marami pala ang pagkakapareho ng Titan sa biyolohiya sa totoong mundo kaysa inaakala noon. Katulad ng isang inang pawikan na matagal na naglalakbay sa dagat, ang pabugso-bugsong paglalakbay ni Titan X sa karagatang Pasipiko ay dahil siya ay buntis. Ang kanyang paglipat ay natural na proseso kung saan pupunta siya, maaaring sa kanyang pinagmulan para mangitlog. Pero ang particular na baybayang ito ay hindi talaga ang dapat niyang puntahan. Mayroong isang bagay na gumulo sa panloob na kumpas ni Titan X, kaya napilitan siyang ituring na nawawala. Hindi na siya makapaghintay, kailangan na niyang ilabas ang itlog. Delikado ang sitwasyon para sa kanya dahil sa teritoryong kinailangan niyang pasukin para mailagay ang itlog. Sinusubukan niyang mading ina. Hindi natin alam kung ito ang una niyang anak. Pero bilang nag-iisang kilalang miyembro ng kanyang uri, mahalaga ang itlog na ito. Sa tabing dagat, nagdayo siya ng pugad sa tulong ng mga scarab para maprotektahan ang kanyang itlog. Hindi pa rin malino kung bakit tinutulungan ng maliliit na nilalang ang higante. Alam siguro nila na kapag namatay si Titan X at hindi napisa ang itlog, mawawala ang pinakamalakas nilang kakampi at pangunahing pinagkukunan nila ng pagkain sa mundo ng mga Titan. Maaring nabubuhay lang ang mga scarab dahil kay Titan X at kung wala siya o ang kanyang uri, maaari rin silang maubos. Kaya sa isang paraan na nagpapaalala ng mga anay, ang mga scarab ay gumagawa ng kakaibang estruktura sa paligid ng itlog. Hinahawakan itong mabuti habang maaari itong bantayan ng kanyang ina. Mahirap para sa dambuhalang ina ang paggawa ng pugad. Pero mahusay siyang protektahan ng itlog gamit ang buong lakas ng katawan niya. Kung ang rutang migratoryo ni Titan X ay gaya ng pawikan, ang likas niyang proteksyon ay tulad ng inang buwaya na handang agresibong ipagtanggol ang supling laban sa banta. Tulad ng inang pugita, binabantayan niya ang itlog gamit ang katawan bilang panangga. Halos walang makakapagpalayo kay Titan X sa itlog niya. Sabi ko, Halos. Papalapit na si Godzilla. Hindi pa alam kung anong balak ng Apex sa itlog
at magiging anak ni Titan X. Malinaw na ngayon kung bakit hindi pa inaatake ni Godzilla si Titan X. Ipinatawag ni Lee Shaw si Godzilla na parang asong panlaban at ang tunog na nilalabas niya habang papalapit ay nagdadala ng tensyon sa mga susunod na mangyayari. Harapan laban sa sobrang protektibong ina, si Titan X. Nagising siya mula sa malalim na tulog sa kailaliman ng karagatang Pasipiko. Mabilis na naglakbay si Godzilla at tinawid ang malayong distansya gamit ang komplikadong lagusan sa pagitan ng mga mundo na unti-unti nang nauunawaan sa Monsterverse. Maaring ito ang labas ng kanyang lungga na nakita nating sumabog sa King of the Monsters. Posible. Ngayon, alam na sa Monsterverse na mas marami pang mga ganitong lugar kaysa dating inakala. May mga pahingahan si Godzilla sa mga karagatan na pwede niyang daanan at tulugan kung kailangan. Ito mismo ang ginagawa ni Godzilla ngayon. Ang signal sa karagatan ang nagtulak kay Godzilla na kumilos. Malamang hindi niya matukoy kung saan talaga nanggagaling ang signal. Ang alam lang niya ay isa itong abala na dapat niyang pigilan. Pagdating niya sa baybayin ng pugad ni Titan X, anuman ang dahilan ni Titan X, handa na siyang lumaban. Bagamat ang presensya ng inang Titan ay hindi sapat para magdulot ng muling pagbangon ni Godzilla dahil hindi naman isang Titan na maninira si Titan X at ayaw niyang magdulot ng kaguluhan, hindi pa rin ito binabago ang katotohanan ng may napakahigpit na mga patakaran si Godzilla para sa ibang mga Titan. Pinakamahalagang patakaran, huwag pumasok sa kanyang teritoryo at sundin ang mga alituntunin. Kung nanatili si Titan X sa kanyang tamang ruta ng paglipat, malamang na hindi siya aatakihin ni Godzilla dahil kung hindi, malamang ay matagal na siyang patay at hinabol na siya sa napakahabang panahon na pareho silang nabubuhay. Pero dahil siya ay naligaw at napalayo sa kanyang ruta, napilitan siyang manatili sa baybaying ito dahil hindi na niya mapigilan ang pangitlom, nilabag niya ang pangunahing batas ni Gojira. Ang bagong inang nag-aalaga ng anak ay madaling biktima ng hari ng mga halimaw. Hindi magiging madali para kay Godzilla na talunin si Titan X dahil wala siyang lihim na sandata tulad ng kay Titan X kahit siya ang pinakamalupit. Matinding puwersa ng inang nagpoprotekta sa anak. Isang saludo sa lahat ng mga ina, anuman ang uri na nanonood ngayon. Hindi papayag si Titan X na basta nalang pumasok at takutin ang kanyang mga anak kahit nasa teritoryo ni Godzilla o hindi maiwasan ang laban. Sabi ni Godzilla, umalis ka kundi mamamatay ka. Sabi ni Titan X, subukan mo. Hindi niya maiiwan ang itlog niya, kaya lalaban siya. Ngayon, magagawa na nating ikumpara at ihambing ang dalawang Alpha Titan na ito. Mas malaki talaga si Godzilla pagdating sa laki ng katawan. Mas matangkad siya at mas malaki ang pangangatawan, mas makapal ang katawan at malalakas ang mga braso at binti. Malinaw na mas malakas na Titan si G-Man. Sa laban nila, halos pantay lang talaga. Bahagi ito ay dahil sa mas kakaibang paraan ni Titan X sa pakikipaglaban dahil sa kanyang biyolohiya. Laging ginagamit niya ang mga galamay niyang parang braso para guluhin at pigilan si Godzilla na siyang hadlang sa biglaang pagsugod nito kay Titan X, isa sa paborito niyang estratehiya. Dahil sa liksi at atletikong katawan na parang pugita, nagawa niyang gumalaw sa kakaibang paraan na naging hamon na hindi napaggandaan ni Godzilla. Kahit ang hari ng mga halimaw ay kailangang mag-ingat kapag lalapit sa dambuhalang panga ni Titan X na ilang ulit na mas malaki kaysa sa sarili niyang panga. Malamang mas malakas ang puwersa ng kagat ni Titan X kaysa sa kay Godzilla. At kahit madaling mapunit ang maraming galamay, ipinakita nilang kaya nilang mag-regenerate tulad ni Ghidorah na nagdadala ng sarili nitong mga misteryo na tatalakayin sa ibang araw. Nagarap ang hilaw na lakas ni Godzilla at ang kakaibang biyolohiya at mas matalas na pandama ni Titan X dahil sa pagiging ina kaya halos patas ang laban. Hindi pwedeng basta sumugod si G-Man at gulpihin si Titan X hanggang mamatay. Pero malakas ang hampas ng buntot na kahit si Titan X ay nagulat. Nagbubuno ang dalawang halimaw. Si Godzilla ang patuloy na umaatake habang ang isa ay todo depensa. Kapag tinangkang hawakan ni Godzilla si X, agad niyang hinaharang ang mga braso, ulo o iba pang bahagi ng katawan nito para hadlangan ng pag-atake. Nililipat ang bigat ng katawan ni Godzilla kaya hindi niya magamit ang buong lakas laban kay X. Habang pinapanood ko ang laban, naalala ko nung unang Monsterverse na parang hayop kumilos ang mga Titan. Hindi masyadong tao. Bigla at magulo ang galaw nila sa laban.
pero kapansin ang likas nilang galing. Parang dalawang oso na naglalaban. Ramdam mo ang tindi at natural ng laban. Pareho nilang paulit-ulit na kinokontra ang galaw ng isa't isa. Ito ang matinding laban ng wrestler at grappler ayon sa estilo ng kanilang pakikipaglaban. Nang manakaw ang itlog ni Titan X sa kanyang pugad, nagbago ang laban. Makikita mong nagpanik ang inang Titan na parang mas malala pa ang mawalan siya ng mga itlog kaysa sa anumang kayang gawin ni Godzilla sa kanya. Halos hindi na niya pinapansin si G-Man dahil abala siyang sundan ng itlog at pigilan si Godzilla gamit ang mga braso niya. Ang paglipat ng atensyon ang nagbigay kay Godzilla ng hinihintay niyang pagkakataon. Inihanda niya ang pirma niyang pangtapos ng laban na galaw. Dahil hindi natutok ang inang Titan sa kanya, patuloy niya itong sinusunggaban hanggang maikulong si X sa isang mahigpit na yakap. Hawak ni Godzilla si Titan X. Ginamit niya ang laki niya para itumba ang Titan sa tagiliran at mailantad ang hindi protektadong ilalim. Umandar ang atomic powers niya kaya alam na ng lahat pati si Titan X ang susunod na mangyayari. Dito pinatunayan ni Titan X ang tapang at galing niya bilang mandirigma. Biglang dumapa ang dambuhalang halimaw sa lupa na parang pinapaliit ang sarili at pinapantay ang katawan hanggat maaari para makaiwas sa pagsabog. Isa ito sa pinaka-atletikong galaw na nakita natin mula sa sinumang Titan sa universo nito. Ang katalinuhan niya na malaman at iwasan ang paparating sa tamang oras ay patunay na kabilang sa alpha category ang Titan na ito. Nakita na natin, karamihan sa mahihinang Titan ay di kayang iwasan ng malakas at natatanging atake na ito. Nagawa ni X ang lahat habang mas iniisip niya ang itlog niya kaysa kay Godzilla. Kahit muntik siyang mamatay, nakatutok pa rin siya sa itlog dahil likas sa ina ang protektahan ang anak. Kaya ng mas maliit na babaeng oso na takutin at paatrasin ang mas malaking lalaking oso kapag pinoprotektahan ang kanilang mga anak. Posible lahat ng ito sa totoong mundo. Pero alam nating si Godzilla ay hindi sumusuko. Dalubhasa siya sa paghuli ng mga babaeng titan at mga inang titan. Mag-ingat kayo mga babae. Ito pa lang ang unang round. Ang mga huling episode ng season 2 ay magiging puno ng aksyon ni Godzilla, Titan X at malapit na ang katahimikan. Kung hindi ka pa nasasabik hanggang ngayon, na yun na ang tamang panahon para ma-excite. Maikli lang ang malaking labanan ngayon, pero magandang pagkakagawa at masaya panuurin dahil hindi ito pilit na ginawang parang laban ng mga superhero. Sayang na bihira lang makita ang ganitong eksena sa Monarch o ibang TV shows dahil mahirap gawin sa CGI ang mga halimaw na ito. Dilaktawan ng Monsterverse ang panahong yon bago pa naging siyensiyang piksiyon lahat. Kasi masaya talagang makita ang laban ng mga Titan. Gaya ng sabi ni Dr. Grant, parang dalawang hayop lang na ginagawa ang likas nilang gawin. Sana hindi na pinatagal pa ang paghintay ng mga manonood para sa laban na tila susi lang sa mas malaking laban sa hinaharap. Mas mainam sana kung nangyari ito ng mas maaga sa season. At ang laban mismo ay hindi talaga isang matinding labanan. Mas para mabilisang sagupaan lang. Pero ang pagkakaayos at presentasyon ng laban, biswal at sa kwento ay naging tampok para sa akin at isa sa mga pinakamahusay na dahilan para magkaroon ng laban sa Monsterverse mula pa noong panahon ni Ghidorah. May mga dahilan sa likod ng laban na ito bukod sa simpleng pagsulong ng kwento. Isa sa mga pangunahing alalahanin ko sa mga bagong pelikula ay kung paano basta na lang nangyayari ang mga laban ng Titan. Ang harapang laban ni na Titan X at Godzilla at ang naging reaksyon at kilos ng mga tao sa pangyayari ay maganda at personal kong nagustuhan. Nakita na si Godzilla at papunta siya kay Titan X. Gayunpaman, may gagawin siyang lubos na hindi inaasahan. Ang mundo ay hindi na ang tahimik at pamilyar na lugar na dati nating pinaniniwalaan. Isa itong buhay na sistema na hinubog ng mga super species, mga nilalang na lampas pa sa anumang naitala sa kasaysayan. May super species na nag-evolve para maglaho sa kagubatan na hindi na sila may pagkaiba sa mga halamang nakapaligid sa kanila. Ang iba ay mga Titan, makapangyariang puwersa ng kalikasan na kayang wasakin ng lungsod at baguhin ang balanse ng planeta agad. At ngayon, kasama na natin silang namumuhay sa isang mundong nagbabago ng mas mabilis kaysa sa kaya nating maunawaan. At muli, isang pangalan ang umuugong ng mas malakas kaysa sa iba. Godzilla! Ang kanyang pagbabalik ay nagdadala ng panibagong G-Day. Nang malaman ng mundo na totoo ang mga nilalang na ito, pero higit pa sa pagkawasak ang Titan na ito.
Ngayon, nakikita natin ang ibang anyo ni Godzilla, isang haring kinatatakutan pati ng kanyang sariling lahi. At gayon pa man, sa ilang pagkakataon, may mas malalim pa kaysa rito. Hindi lang siya puwersa ng paglipol, kundi isang presensya na sa tamang pagkakataon ay maaaring kumilos ng may layunin at maging may pagpipigil. Sa ikalawang huling kabanatang ito, tututukan natin ang mga nakatago, isang mundong unti-unting lumilitaw. Ang mga bagong anyo ng buhay na matagal nang nakatago ay lumilitaw na, bawat isa'y bahagi ng mas malaki at mas mapanganib na palaisipan. Hindi na tanong kung magkakaroon pa ng mapaminsalang sagupaan, kundi kailan ito mangyayari. Sisimulan nating sagutin ang mga tanong na iyon. Susurin natin ng mas malaliman ang bawat halimaw na itinampok sa episode 9 ng season 2, titingnan ang kanilang biyolohiya, ugali, mga kinakain, at ang papel na ginagampanan nila sa masilan at patuloy na nagbabagong ekosistemang ito. Ito ang pagsusuri ng mga nilalang na muling humuhubog sa mundo. At kung gusto mong manatiling updated sa bawat bagong Titan na inilalantad linggo-linggo, siguraduhin nakasubscribe ka rito mismo sa Dangerville. Binubuksan natin ang episode na ito sa pagtingin sa hari ng mga halimaw, ang Titan na tagapagpanatili ng kaayusan at balanse sa nagbabagong mundo ng kalikasan. Sa nakarang episode, naakit si Godzilla sa Australia para labanan si Kokai Velu, ang Titan X. Pareho silang sumugod, pinoprotektahan ni Titan X ang kanyang itlog habang pinaalalahanan ni Godzilla na ang ibabaw ng mundo ay hindi lugar na pwedeng pagala-galaan lang ng mga Titan. Matindi silang nagbanggaan at si Godzilla ay nagkaroon pa ng mga halatang pilat. Pero may organisasyong karibal ng Monarch na kumuha ng itlog at lumipad palis ng mainland. Nagmadaling humabol si Titan X sa gitna ng takot para iligtas ang anak niya. Ngunit sumunod din si Godzilla. Diyan napapasok ang episode na yon. Hinahabol ng hari ng mga halimaw si Titan X sa karagatang Pasipiko, halos dikit na sa kanyang buntot. Nagpipigil lang ang Monarch at nagmamasid. Wala silang nagawa kundi panuurin kung saan dadalhin ng misteryosong organisasyon ng itlog na naghatid sa kanila sa gilid ng Skull Island. Umakyat si Titan X sa mataas na tuktok ng bangin na nakatayo sa karagatan, magandang lugar para tumalon kay Godzilla kung lalapit siya. Bumangon si Godzilla at umatungal. Klasikong pagpapakita ng pananakot at kapangyarihan na tila sinasabing, "Wag mo akong subukan." Pero may nangyaring kakaiba. Hindi gumalaw si Godzilla. Karaniwan, pagkatapos magpakitang pananakot, agad siyang umaatake. Pero sa pagkakataong ito, pinapanood lang niya, nananatili sa kanyang pwesto. Ang nangyayari dito ay hindi siya isang masamang nilalang na naghahanap ng dugo. Hindi, pinananatili niya ang kaayusan sa pamamagitan ng pagsubaybay kay Kokai. Kung saan siya nagmula, tinitiyak na babalik siya sa kanyang pinagmulan. Kahanga-hanga ang ugali ng hari ng mga halimaw dahil pinapakita niyang hindi lang siya marahas. Ipinapakita nito ang mas alimuot na pag-iisip na parang pandaigdigang pulisya na tinitiyak na nananatili sa dapat nilang lugar ang mga Titan nang hindi agad humahantong sa pagpatay. May mga halimbawa na nito noon kung saan pinayagang mabuhay ang mga karibal na Titan dahil iginagalang nila ang likas na kaayusan. At muli kitang-kita ito rito. Sa nakaraang episode, nag-alala ang mga manonood na nasira na ang pagkakakilala ni Godzilla at nawala na ang kritikal na pag-iisip na siya nagtatakda sa hari ng mga halimaw. Masaya akong sabihin na hindi ganoon. Kung gusto talagang patayin ni Godzilla si Titan X, matagal na niya itong ginawa. Pero sa halip, gusto niyang ihatid siya pauwi, pabalik sa Axis Mundi. Nagbigay ito ng pinaka-kapanapanabik at magandang eksena ni Godzilla na napanood natin sa matagal na panahon. Ngunit nakakaintriga na hindi siya sinundan ni Godzilla sa Skull Island. Tumigil siya sa ginagawa, umaasang uwi si Kokai at gagawin ng tama. Ano ang dahilan ng pag-aatubili niya? Bakit ayaw niyang pumasok sa Skull Island? Para lang ba maiwasan niya ang alitan kay Kong? O may mas malaki bang nangyayari dito? May bagay ba siyang ayaw gambalain? Pagkatapos gampanan ang tungkulin, umalis si Godzilla at lumalangoy pabalik sa dagat, malamang ay bumabalik sa kanyang templo para magpahinga hanggang muling kailanganin, na nagdadala sa atin sa ginagawa ngayon ni Kokai Velu. Habang lumilipat ang atensyon kay Titan X, sinusundan niya ang amoy ng itlog niya papuntang Skull Island, misteryosong tahanan ng marami sa mga pinaka-nakakatakot na halimaw sa mundo na kayang lumamon sa loob ng ilang segundo.
Dito, ang misteryosong organisasyon na pinamumunuan ng sariling anak ni Walter Simmons na si Isabel ay kinuha ang itlog ni Kokay at ginagamit ito bilang pain. Pero para saan? Well, balak niyang patayin si Kong, isa sa mga alpha titan ng mundo na nagpapanatili ng balanse sa Skull Island. Pero bakit? Bago pa man masagot, dumating si Kokay Velu na naakit sa kanyang itlog. Pero bago niya ito makuha, ginamitan siya ng gas ng organisasyon. Lumaban siya para manatiling gising para sa kanyang kaligtasan at para sa kanyang anak. Pero hindi nagtagal, natalo siya ng gas at nawalan ng malay. Dinala ng grupo ang sanggol sa isang ligtas na lugar kung saan hindi ito matatagpuan ni Titan X. At sinimulan nilang gawin ang isang bagay na sinubukan ni Apex kanina, ang ganap na pagkontrol sa sistemang nerbiyos ng isang Titan. Sinimulan nilang maglagay ng mga node at sensor na magpapadala ng mga bagso ng kuryente sa buong katawan niya. Kapag naging matagumpay, makokontrol nila ng buo ang katawan ni Kokay. Balak ng grupo na patayin si Kong gamit ang kontrol na ito dahil siya lang ang hadlang sa malaya nilang pagmamanipula ng mga portal ng Axis Mundi. May naniniwalang natatrabaho siya sa grupo ni Alan Jonah, ang eco-terrorist na gustong palayain ng mga Titan para mabawasan ang papel ng tao sa mundo. Marahil pagtanggal sa mga Alpha Titan, ang naisip nilang paraan para mapalaya ang mga halimaw na takot lumitaw. Pero duda akong gugustuhin ni Jonah na sadyang saktan o patayin ang mga Titan dahil makakalikasan talaga ang kanilang grupo. Malamang na mas masama pa ito kaysa sa inaakala. Babalikan natin mamaya ang kapalaran ni Titan X. Sa ngayon, mag-focus muna tayo sa mga tao sa ibaba na naglalakbay sa mapanganib na Skull Island. Habang hinahanap sina Kate, Kintaro at ang karibal na organisasyon, nagmamatsyag ang mga tropa ng Monarch na pinamumunuan ni na Tim at May sa isang dating research base ng Monarch na inagaw ng grupong ito para gamitin sa pagpatay kay Kong. Dumaan sila sa makapal na gubat, umaasang walang hayop na gustong kumain sa kanila. Gayunpaman, gumalaw ang mga baging sa lupa na parang ginagabayan ng isang nilalang na may isip. Isang sundalo ang biglang hinila pataas sa kaitaasan ng mga puno at agad nawala na parang di siya naroon. Mas marami pang baging ang bumaba, naghahanap ng susunod na biktima. Ito ay walang iba, kundi ang baging na tagasakal. Nakita na natin ang mga nilalang na ito sa naunang episode, nakakulong ng Apex mula sa naunang ekspedisyon. Pero ngayon, nakita natin sila sa buong lakas nila, tuluyang winasak ang mga puwersa ng Monarch. Sa nakakagulat na antas ng liksi, tumatalon sila sa mga dahon ng puno, lumilipat mula puno hanggang puno para makakuha ng biktima na kanilang kakainin. Isa-isa, gumagapang ang kanilang mga galamay sa lupa, naghahanap ng mahahawakan. At kapag nakahanap ito, hinihila nito ng matinding lakas papunta sa malaki nitong dibdib, ang bibig na puno ng matutulis at matatalim na ngipin na kayang pira-pirasuhin ang kahit anong malas na mapunta roon. Nakakatuwang isipin, ang mga nilalang na ito ay halos kahugis ng tao. May malinaw na ulo, katawan, mga braso at mga binti na parang katawan ng isang tao. Posibleng kaso ito ng convergent evolution, kung saan dalawang magkaibang nilalang ay nagkakaroon ng magkatulad na katangian dahil pareho silang umaangkop sa parehong kapaligiran o hamon. Maaring kaya ng mga nilalang na ito magbago ng anyo at ginaya nila ngayon ang hitsura ng kanilang biktima, ang sangkatauhan. Kaya nakukubli ito gamit ang pamilyar na anyo para makihalo sa mga anino na talagang nakakatakot isipin. Pinagpupunit nila ang tripulante at nahuli rin nila si May, binuhat at halos hinila papunta sa kanilang bukang bibig. Salamat kay Tim, ibinaba niya si May at mabilis tumakas ang grupo sa mas maluwag na lugar na walang mga punong pwedeng pagtaguan ng nakakatakot na mga baging na tagasakal. Pagbalik sa Titan X, nagawa ng organisasyon na ikabit ang neural device na kapag naging matagumpay ay kayang kontrolin ang Titan para sa kanilang sariling layunin. Nawawala na ang epekto ng pampatulog at nagigising na si Kokay Velu. Ngayon nababalutan siya ng teknolohiyang gawa ng tao at wala na ang kanyang itlog, mahirap isipin ang laki ng kalituhan at pagkabalisa niya. Pinagana ng grupo ang aparatong nagpapadaloy ng bugso ng kuryente sa buong katawan niya. At sa loob lamang ng ilang segundo, mukhang gumana ang aparato. At si Titan X ay ngayon ay nasa ilalim na ng kontrol ng organisasyong ito. Pinilit nila siyang sumigaw ng malakas. Isang panawagan upang hamunin ang tagapagtanggol ng isla.
Kong. Hanggang ngayon, ang lihim na organisasyong ito ay inaalis ang atensyon ni Kong sa pamamagitan ng pagtugtog ng tunog ng ibang halimaw, pinapalito siya at inililihis papunta sa ibang bahagi ng isla para maisagawa nila ang kanilang plano na ikabit ang neural control device. Ngayon, malakas na umungol si Titan X bilang hamon kay Kong at agad siyang sumugod sa pinagmula ng tunog. Ito ay tiyak na magdudulot ng laban sa pagitan ni Kong, ang tagapagtanggol ng isla, at ng misteryosong Titan X, ang Diyos ng dagat. Sino ang magwawagi? Kailangan bang patayin ni Kong si Kokai Velu, ang Titan na naghahanap lang ng kanyang bagong silang na anak? Anuman ang mangyari ay magdudulot ng trahedya, kaya't ang magagawa lang natin ay umasa na kaawaan ng hari ng Skull Island ang Diyos ng dagat at magkaroon ng mapayapang solusyon. Anuman ang kalabasan, hindi handa ang mundo. Diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa mga nilalang na nakita sa episode 9 ng ikalawang season ng Monarch Legacy of Monsters. Pinalawak ng Monsterverse ang ating kaalaman sa mga Titan at mas malinaw na ipinakita kung paano talaga kumikilos ang hari ng mga halimaw na binibigyan siya ng mas malalim na karakter at talino. At ngayon, sina Kong at Kokai Velu ay magtatagpo sa isang napakalupit na labanan na tiyak na yayanig sa mismong pundasyon ng mundo. Pagkatapos ng lahat ng ating natutunan kay Titan X na isa lang palang inosenteng hayop at ina na gustong makauwi, sana kapayapaan ang solusyon. Pero kung titignan ang layunin ng kalabang organisasyon, maaaring hindi posible ang kapayapaan. Sana pagdating ng oras, hayaang mabuhay ni Kong ang halimaw na ito at huwag niyang bigyan ng kaparehong kapalaran gaya ng sa mga nagtangkang hamunin siya. Pero sa ngayon, maaari lang tayong umasa. Kong laban kay Titan X, isang bagong uri ng nilalang, at ang pagbabalik ng isang klasikong kaiju na 7 taon na nating hindi nakita. Matapos ang ilang buwang paghihintay, dumating na rin sa wakas ang pagtatapos ng Season 2 ng Monarch Legacy of Monsters. Maraming eksena ng mga halimaw sa episode nito. Isa sa pinakamahusay na labanan ng mga Titans sa Monsterverse. At binigyan tayo ng pinakamaraming lore sa loob ng universo ng prangkisang ito mula pa noong Godzilla, King of the Monsters. Ang pagtatapos ng kwento ni Titan X ay nagdulot ng matinding emosyonal at epic na sandali. At ang hinaharap ng Monsterverse, ang mga susunod na kabanata sa kwentong ito ay mukhang napaka-interesante at talagang umiinit na ang mga pangyayari. Sulit ba ang hype ng laban? Tagumpay ba o sablay si Titan X? Ano ang aasahan natin kay Rodan sa susunod? Tara, simulan na natin. Ang pagbalik sa Skull Island ay may kasamang mas maraming kakaibang nilalang. Ipinapakilala ang nilalang na itong kumpidensyal pa rin, balot pa rin sa misteryo at kahawig ng insekto. Isang nilalang na hindi pa rin inilalantad ng Monarch ang detalye hanggang ngayon. Ang nilalang na ito, ang Roly Polymegapede ng source, ay tinatawag na Stampede Caterpillar dahil sa halatang dahilan. Sandali, babasagin ko muna ang fourth wall. Parang tinawag yung swimming lizard si Godzilla bilang opisyal na pangalan. Monsterverse at Apple Lore Team, sana pagbutihin pa ninyo. Kagaya rin ito ng iba't ibang nilalang sa Skull Island na espesyal na nag-evolve para mabuhay sa lupang ito na itinuturing na sobrang delikado. Dahil sa pagwawala ni Kong sa Skull Island at paghahanap kay Titan X bago ang laban, nakita natin ang pinakakamanghamanghang kakayahan nila. Kapag napipilit ang rumagasa, gumugulong sila sa mga gubat na napakabilis. Sa isang iglap, kaya nilang gawing parang gulong ang katawan nila. At gamit ang kanilang malalakas na katawan, itinutulak nila ang kanilang bilog na anyo pasulong at nagsisimulang gumulong. Kapag nakuha na nila ang momentum, mabilis silang gumagalaw sa ganitong paraan. Umaabot sa hindi bababa sa 30 milya bawat oras sa makapal na gubat. Habang kulang pa ang pananaliksik, mga tinatayang hula lang ang mga numerong ito. Ganon din sa laki nila. Tinataya ang haba ng Stampede Caterpillar ay 12 hanggang 20 talampakan o mga 5 metro. Kasing laki ito ng dambuhalang buhayang alat o puting pating. Nababalutan ng parang lumot ang katawan nito na tumutulong maitago mula sa mga mandaragit. Kapag pumalya ang pagbabalat kayo, ang malalaking tinik at sungay nito ay magpapaisip sa mandaragit bago subukang kainin. Dahil dito, malamang na palaging nasa panganib ang nilalang na ito dahil sa mas maliit nitong laki at mga palatandaang nagpapakita na ito ay isang halamang kain o omnivorous na hayop. Tumakas silang magkakasama,
hindi sinubukang gawing merienda ang mga taong nasalubong nila. Palatandaang hindi sila ganap na mabagsik na mandaragit. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi sila kayang lumaban. Nagawa ng mga higanting uod na hampasin at naigalaw ang bumagsak na helicopter, isang napakabigat na bagay na gawa sa makapal na bakal at iba pang napakatitigas na materyales. Ang lakas na kailangan para magawa ito ay kamangha-mangha at higit pa sa sapat para durugin ang kahit sinong tao o kahit ang kanilang sasakyan hanggang sa maging pira-piraso. Isa sa mga bagay na kailangan pang gawin ng Monsterverse ay ang magkaroon ng mas maraming laban ng mga Titan na katulad nito, kung laban kay Titan X. Matinding laban sa pagtatapos ng Monarch Season 2. Laging panalo si Godzilla, pero masaya ring makita na nabibigyan ng tsansa ang malaking unggoy na lumaban sa makapangyarihang inang tagapagtanggol. Ngayon, ang laban ay tunay na laban hanggang kamatayan, di gaya ng kay Godzilla. Sa kabutihang palad para sa dalawang Titan, tugma ang kanilang kakayahan at lakas, kaya patas ang laban. Ginagamit ni Kong ang katawang nakatayo sa dalawang paa at ang malalakas niyang braso para sunggaban at ihagis ang mga Titanics, gaya ng ginagawa nating mga tao. Hindi kumpleto ang laban ni Kong kung wala siyang malulupit na haymaker na suntok. Si Titan X, gaya ng ipinakita sa laban niya kay Godzilla, ay ipinagpapatuloy ang kahanga-hanga niyang estilo ng pakikipaglaban na tinatawag na Lim Fu gamit ang marami niyang galamay para madumina si Kong ng minsan o 2 beses sa laban. Sa una, si Kong ang may lamang. Pero habang lalong nababahala at nagagalit si Titan X para sa kanyang itlog, lalo rin siyang lumalakas. Muling ipinakita dito ang kakulangan ni Kong sa karanasan laban sa mga pangunahing Titan sa puntong ito ng kwento. Pero kung mapapansin mo ng mabuti si Kong sa laban na ito, makikita mo kung gaano talaga siya ginawa para mabuhay. Nahawakan siya ni Titan X sa chokehold at ginamitan ng iba pang teknik na kailangan malusutan ni Kong sa gitna ng laban. Ang makita si Kong na palaging nagsusumikap makalabas sa mga delikadong sitwasyon ay karaniwang ugali niya. Ito ang kanyang superpower na hindi gaanong taglay ng ibang mga Titan. Kung tumagal ang laban hanggang isa na lang matira, siguradong bugbog, may pasa at duguan ang mananalo. Sa kabutihan palad para sa kanila, ang laban ay gawa-gawa lang ng mga tao. Ni Kong o Kokai, wala talagang gustong pumatay sa isa't isa. Milagay sila sa ganitong sitwasyon ng mga tao na gustong samantalahin sila. At sa huli, nang ipinakita kay Kong ang itlog ni Titan X, nawala na lang bigla ang tensyon ng laban. Ang pakiusap ni Titan X kay Kong na itigil ang kanilang laban matapos niyang makuha ang kanyang itlog ay isang ugali ng Titan na halos hindi pa nakikita noon. Kahit matapos ang lahat ng mga taon na ito, hindi pa rin ako tumitigil sa pagkamangha sa mga Titan. Ang simpleng pag-akyat ni Kong sa gilid at pag-upo para makadaan ng ligtas si Titan X ay kakaibang ugali. Pero talagang nakakatulong ito para ipakita kung gaano ka-espesyal ang mga katang-isip na hayop na ito. Ang magawang pakawalan ni Kong ang lahat ng kanyang galit sa napakaikling panahon at hayaan ang inang Titan na ito na makadaan ng walang abala mula sa kanya ay isang bagay na hindi ako sigurado kung kaya ring gawin ng marami sa ating mga tao pagkatapos ng mga adrenaline pumping na pangyayari. Walang pakialam ang dalawang halimaw na muntik ng magpatayan. Talagang espesyal ito. Unti-unti nang nagiging para mga Diyos muli ang mga Titan, para mga demigod na hindi natin lubos maintindihan na nabubuhay sa isang likas na mundo at napaka-solid niyan. Hindi lang tungkol sa labanan ang kwento ni Titan X. Isa rin itong trahedya, masakit sa damdamin, at sa kakulangan ng mas angkop na salitang para sa halimaw, maganda. Matapos labanan si Kong, nalilito pa rin si Titan X sa pupuntahan niya. May direksyon na siya pero naliligaw pa rin. Si Godzilla ay nag-facepalm na parang Titan sa gitna ng dagat habang nangyayari ito. Kaya alam ng ating grupo ng mga tao na kailangan nilang tulungan siya na makauwi sa wakas. Nakuha ang atensyon niya dahil sa sigaw ng Titan na pinatugtog sa speaker ng Chinook. Pauwi na si Titan X nang sumabog ang mga speaker. Dito naganap ang isang hindi inaasahang pangyayari. Nakakonekta si Titan X at sinundan si Kate dahil sa kanilang misteryosong ugnayan. Pagkababa nila sa lupa at sa mismong lokasyon ng pangunahing bitak, naging sentro ng eksena ang koneksyon ng dalawang nilalang na ito. At masasabi ko, sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng palabas na ito, tunay kong nagustuhan na makita si Kate sa screen. Tulad din na sa Sarazawa kay Godzilla at Gia kay Kong, nagkaroon din sila ng sandaling magkasama at pisikal na nagkakontak. Tumama sa akin ang eksenang ito
dahil sa pagmamahal ko sa hayop, lalo na nang makita ko ang koneksyon ng tao at titan kapag perpekto ang mga sitwasyong nakapaligid sa kanila. Habang nangyayari ito, nakalimutan ko ang negatibo kong opinyon sa pagkakasulat ng ilang karakter at ang kawalan nila ng moralidad sa motibo nila. Dahil sa sandaling ito, sa wakas ay nakuha ng Monarch Legacy of Monsters ang tunay na emosyonal na tagpong kung saan nagkakaintindihan at nagkakapantay ang mga Titan at sangkatauhan. Hanggang ngayon, lalong nagiging kawili-wili at komplikado ang ugnayan ng tao at mga Titan sa Monsterverse. Sa wakas, naibalik si Titan X sa tahanan at nakahinga ng maluwag ang mundo. Ngunit hindi ito magtatagal. Isang Alpha Titan na kabilang sa pinakamataas na uri na nawala ng halos dekada ang babalik sa Monsterverse. Si Rodan ay muling pumasok sa laban. Bilang unang malaking muling pagpapakilala sa isang Titan na unang nakita sa Godzilla King of the Monsters, mula pa nang muling ipakilala si Mothra, malaki ang naging epekto ng pagbabalik ni Rodan sa nakaraan at hinaharap ng Monsterverse. Lumilitaw si Rodan mula sa abo at debris ng bulkan. Napakaganda ng kanyang itsura. Kasing ganda mo noong araw na nawala ka sa akin. Pero hayaan yung tanungin ko kayo na nanonood ng video na ito. Ito ba talaga si Rodan? O posible kayang isa itong kapareha tulad ng kwento noon? Isang lalaki at isang babae. Ano sa tingin nyo? May mga video kami na ginagawa ngayon na nagpapaliwanag kung bakit biglang nagpakita ulit si Rodan. Kaya siguraduhin yung pindutin ng subscribe button at i-like ang video para sa iba pang updates. Salamat mga kaibigan. Ang finaleng eksenang ito ay perpektong cliffhanger. Ano man ang mangyari kina Rodan at Lee Shaw, umaasa akong marami sa inyo ang kasing excited ko noong lumitaw ang bulkan at alam nyo na kung sino ang darating. Maaring tapos na ang kwento ni Titan X, pero nagsisimula pa lang ang kay Rodan. Dito nagtatapos ang Monster Series para sa lahat ng episode ng Monarch Legacy of Monsters Season 2. Magbibigay pa kami ng opinyon tungkol sa season na ito sa mga susunod na video. Pero sa ngayon, masasabi ko at sa ngayon si Alistair na ang episodes 6 hanggang 10 ng season 2 ng Monarch ang dapat gawing pamantayan ng Monsterverse series. Epic na aksyon, matinding pakikipagsapalaran at drama na mas bagay sa palabas tungkol sa kakaibang nilalang at mga problemang dulot ng kanilang pag-iral. Alam kong malabo, pero kung may nanonood mula sa Apple o Legendary bilang fans, ayaw na namin ng love triangle at iskandalo ng panloloko sa Monsterverse. Sana lampasan na natin yan. Sobrang yaman ng universo na ito para sa ganung klaseng kwento. May iba namang mga palabas sa TV para dyan. Pero sa bagay na yan, sana ay nagustuhan mo ang episode na ito sa buong serye natin na binubuo ng 10 video. Masaya kaming subukan ng estilo ni na David Attenborough o Morgan Freeman sa mga video na ito. Ikinararangal naming pag-aralan ang biyolohiya, ekosistema at buhay ng mga Titan sa Season 2 at hindi dito nagtatapos ang aming nilalaman. Marami pang darating habang sinusuri namin ang susunod, kaya mag-subscribe at pindutin ang notification button para hindi mo ma-miss ang mga susunod naming update. Magkomento kung anong paborito mong halimaw.